Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1151 hanggang 1160. Ang pagkabigla ng teleportasyon. Si Li Baichi, isang cultivator ng Fusion Realm, ay sinampal hanggang sa mamatay ni Yang Yio, isang cultivator ng Distraction Realm. Sa oras na ito, napagtanto ng lahat na si Yang Yio ay hindi isang cultivator ng Distraction Realm, ngunit isang master na nagpanggap na baboy at kumain ng tigre. Ang taas ng higanteng 30 metro ay halatang isang malakas na kapangyarihang mahiwagang. Maging ang pamilyang Li o ang mga taong nagtatago sa dilim, lahat sila ay hinihingal. Matapos makita ni Wang Fu Yunfei ang galaw ni Yang Yio, nagmamadali siyang tumingin sa kanyang ama na si Wang Fu Batian. Kung hindi siya gagawa ng aksyon sa oras na ito, maaaring hindi ito pahalagahan ni Yang Yio mamaya. Sa kabutihang palad, si Wang Fu Batian ay isa ring mapagpasyang tao. Ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabi sa daan-daang miyembro ng pamilyang Wang Fu na nasa likuran niya, huwag hayaan ang sinuman mula sa City Lord's Mansion na pumunta, patayin. Sa susunod na sandali, ang mga tao ng pamilya Wang Fu ay sumugod sa bukid. Kuya Yang, nandito na ako. Sigaw ni Wang Fu Yunfei. Ngumiti si Yang Yian. Napansin na niya na dumating na ang mga tao ng Wang Fu family, pero nagtatago lang sila sa isang tabi. Iniisip pa rin niya na kung hindi siya lalabas ay baka hindi niya ma-appreciate kung huli na ang lahat. Sa sandaling naisip niya ito, umalangaw ang boses ni Wang Fu Yunfei. Nakahinga rin ng maluwag si Yang Yian. Bagamat halos 1,000 sundalo at general ng City Lord's Mansion sa kabilang panig ang natrap niya gamit ang Liantian Formation Flag, masisira nila ang formation sa madaling panahon nang hindi niya kontrolado. Tama lang na hayaan ang mga tao ng pamilyang Wang Fu na makitungo sa kanila. Dalhin ang iyong mga miyembro ng pamilyang Wang Fu upang patayin ang mga sundalo at general na iyon. Si Yang Yian ay hindi magalang at direktang nagsalita kay Wang Fu Yunfei. Ang pamilya Wang Fu ay mayroon pa ring 3 Panginoon ng Kapigatian, ngunit sila ay nasa maagang yugto ng kapigatian. Walang problema para sa kanila ang pumatay ng halos 1,000 sundalo at general. Pagkatapos nito, hindi ito pinansin ni Yang Yian at humakbang pasulong, umuungal, Supreme Seal, at biglang sinuntok ang patriarch ng pamilyang Li na nakikipaglaban sa Five Elements Beast. Hindi niya hiniling na saktan ang patriarch ng pamilyang Li, ngunit para lamang magkaroon ng kaguluhan sa kanya, para makahanap ng pagkakataon ang Five Elements Beast. Ang Panginoon at alipin, isang tao at isang hayop, ay may napakahusay na pangunawa. Nang sumuntok si Yang Yio, nagbago ang mukha ng pinuno ng pamilyang Li. Nararamdaman niya ang pambihirang lakas ng suntok ni Yang Yio, at malamig na bamulong at sumuntok. Boom! Sinuntok niya ng malakas si Yang Yio. Ang higanteng katawan ni Yang Yio ng Dharma ay umatras, ang kanyang panloob na enerhiya ay lumakas, at siya ay bamulong sa kanyang sarili, talagang tama, siya ay karapat-dapat na maging isang master sa gitnang yugto ng tribulation. Nasa great perfection pa rin siya ng spiritual separation realm. Ang pagharap sa isang master sa gitnang yugto ng tribulation, kahit na ginamit niya ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes, na itinuro ng matanda, hindi pa rin siya kalaban. Nakaranas siya ng maliit na pagkatalo sa matinding banggaan. Siyempre, kung ang kanyang cultivation level ay nasa Fusion Realm sa sandaling ito, maaaring hindi siya mawalan, o kung linangin niya ang pangalawang galaw ng mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes, hindi siya mahihirapan. Sa pag-aapoy ng kanyang lalamunan, niluwa niya ang isang bibig ng dugo. Gayunpaman, hindi sinamantala ng pinuno ng pamilyang Li. Siyempre, hindi si Yang Yian ang naging sanhi ng pinsala, ngunit sinamantala ng Five Elements Beast ang pagkakataon, sinampal siya ng kuko sa likod, at iniluwa ang isang subo ng lumang dugo. Gumalaw ang isip ni Yang Yian at nabawi niya ang kanyang normal na katawan. Pinilit niya ang isang kamao sa ulo ng pamilyang Li, at hindi niya mapanatili ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang killer move na hindi niya nagamit. Iyon ang anteng-anteng na ibinigay ni Lu Haitang, isang anteng-anteng ng selyo na maaaring gumalaw kaagad ng 3 beses. Kung gagamitin ng mabuti, sapat na upang painumin ng isang palayok ang ulo ng pamilya Li. Sa sandaling ito, ang Five Elements Beast ay umungal at sinuntok muli ang ulo ng pamilyang Li, ngunit pinaandar ni Yang Yian ang Seal Talisman ni Lu Haitang sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, naisip niyang lumitaw sa tabi ng pinuno ng pamilyang Li. Biglang lumitaw si Yang Yian sa tabi ng pinuno ng pamilyang Li, halos sa tabi ng ulo ng pamilyang Li. Mabilis, masyadong mabilis, napakabilis kaya nagulat si Yang Yian at hindi handa sa pag-atake. Ang ulo ng pamilya Li ay natakot din hanggang sa punto na natakot. Maging si Yang Yian mismo ay napakabilis kaya natigilan siya at hindi nag-react nang bigla siyang sumulpot sa tabi ng pinuno ng pamilyang Li. Noon lamang niya tunay na naunawaan kung ano ang kakayahan sa teleportasyon ng isang Mahayana cultivator.
Ito ang tunay na kakayahan sa bilis, na lampas sa kanyang pangunawa. Siya ay nagkaroon. Nakita si Lu Haitang na teleport sa silid ni Lu Haitang noon. Nagulat man siya noong mga oras na iyon, hindi siya gaanong na-touch gaya ngayon, dahil kung tutuusin, pinapanood niya ang iba na gumanap nito. Ngayon ay katumbas na ito ng paggamit ng kakayahan ng ibang tao para magsagawa ng teleportation. Noon lamang tunay na naunawaan ni Yang Yian kung ano ang isang supernatural na kapangyarihan. Ang talisman lang ng selyo na ibinigay ni Lu Haitang ay napakabilis kaya natigilan siya. Mahirap isipin kung ano ang magiging epekto nito kapag ginawa ito ng tao. Si Yang Yian ay napuno ng pagkabigla. Buti na lang at siya ang nag-activate ng seal spell. Sa isang iglap, sinuntok ni Yang Yiu ang ulo ng pamilya Li. Gayunpaman, dahil sa kanyang paghinto, ang pamilya Li ay naghanda o nag-react. Sa pagharap sa suntok ni Yang Yiu, ang pamilya Li ay natakot din at umiwas. Itinagilad niya ang kanyang ulo at iniwasan ang kay Yang Yiu. Fatal na suntok, pero nauna pa siya ng konti sa kalaban. Tinamaan siya ng malakas sa kaliwang bahagi ng mukha ng suntok ni Yang Yiu. Bang! Sa isang mapurol na daing, ang ulo ng pamilyang Li ay tinamaan sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha ng suntok ni Yang Yiu, nakatumbas ng pagsipilyo sa kanyang mukha. Isang ambon ng dugo ang tumalsik. Sinamantala ng ulo ng pamilyang Li ang pagkakataon na umiwas at mabilis na umatras. Sa sandaling ito, isang sigaw ang narinig. Ang patriarch ng pamilya Li ay tumingin at nakita na ang mananamba ng Li family na nasa unang yugto ng tribulation ang pinatay ni Li Fengyo. Sa sandaling ito, nabigla pa rin ang patriarch ng pamilya Li. Tumingin siya kay Yang Yiu at sa Five Elements Beast sa di kalayuan na may gulat sa kanilang mga mukha. Talagang hindi niya inaasahan na si Yang Yiu ay maaaring aktwal na mag-teleport, na kung saan ay ang mahiwagang kapangyarihan ng isang malakas na Mahayana. Maaaring si Yang Yiu ay isang Mahayana na pag-iral, at sa panlabas na anyo siya ay parang isang maliit na distraction realm, ngunit sa katunayan siya ay isang Mahayana cultivator. Nagsimulang magkaroon ng ligaw na pag-iisip ang ulo ng pamilya Li. Ang kanyang anak na lalaki ay pinatay, ang nag-iisang mananamba ang napatay, ang mortal na kaaway na Wangfu na pamilya ay nasangkot, at ang mga miyembro ng pamilyang Li ay dumanas ng matinding casualty. Sa sandaling ito, napagtanto ng pinuno ng pamilyang Li na ito ay isang mahabang planong pagsasabuatan, at ngayon ang pamilya Li ay natatakot sa isang sakuna. Ang pamilyang Li ay malalagay sa isang sakuna, mangyaring lumabas. Ang ulo ng pamilyang Li ay umungal na may mabangis na mukha, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng dugo at nagpakawala siya ng mahabang dagandong. Nang marinig ni Yang Yiu ang mahabang dagandong ng ulo ng pamilyang Li at tingnan ang dugo sa kanyang katawan, agad siyang naging alerto. Parang may ninuno talaga ang pamilya Li. Xiao, mag-ingat ka. Patayin muna natin ang ulo ng pamilya Li. Inutusan ni Yang Yian ang Five Elements Beast. Sa pagkakataong ito, hindi siya handa sa unang pagkakataon na i-activate ang Mark Teleportation Spell ni Lu Haitang. Natigilan siya saglit at nakatakas ang pinuno ng pamilya Li. Ngayon ay medyo hindi makatutuhanan ang pag-atake ng hindi inaasahan. Maaari lamang niyang palibutan at patayin ang ulo ng pamilya Li. Bukod dito, hindi unlimited ang teleportation spell ni Lu Haitang. Maaari lamang itong gamitin ng 3 beses at maaari lamang gamitin sa loob ng isang radius na 1 kilometro. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang spell lamang, hindi isang tunay na teleportation spell. Matapos may handa ang ulo ng pamilya Li, hindi madaling salakayin. Sa oras na ito, nang marinig niyang tinawag ng pinuno ng pamilyang Li ang maalamat na ninuno sa mahabang dagandong, naging alerto si Yang Yian. Ayon sa impormasyong ibinigay ng memorya ng paghahanap ng kaluluwa ni Wang Fu Yunfei at Zhou Yuan, ang ninuno ng pamilyang Li ay isang pangalawang antas na immortal sa lupa, na maihahambing sa pagkakaroon ng isang pangmatagalang magsasaka. Kung talagang lilito ang ganoong master, alam ni Yang Yian na ang pamilyang Li ay maaaring magayos. Ngayon patayin muna ang pamilya Li. Ngunit sa sandaling ito, ang ulo ng pamilyang Li ay malinaw na nakikipaglaban ng husto. Ang kanyang buong katawan ay kumikislap ng dugo, ang kanyang aura ay patuloy na tumataas, at talagang sinusunog ang kanyang dugo. Si Yang Yian ay nababalisa. Tila kailangan ng oras para makalabas ang ninuno ng pamilya Li mula sa pag-urong, at ang ulo ng pamilyang Li ay handang sunugin ang kanyang dugo upang maantala sila. Kapag ang ninuno ng pamilyang Li ay lumabas mula sa retreat, ang pamilyang Li ay magagawang ibalik ang mga talahanayan. Li Fengyo, Wang Fu Yunfei, gawin mo ang lahat para patayin ang ulo ng pamilya Li. Tinawag ni Yang Yian sina Li Fengyo at Wang Fu Yunfei, aktwal na tinawag ang mga Panginoon ng pamilyang Li na nasa panahon ng kabigatian na pumunta at kabkuban ang pinuno ng pamilyang Li ng magkasama. Sa oras na ito, nang walang paalala ni Yang Yian, makikita ng lahat kung ano ang susunod na mangyayari. Napatay na ni Li Fengyo ang mananamba ng pamilya Li.
Nang marinig ang sigaw ng wika, sinugod niya ang pamilya Li, at nasa kaliwa at kanan ang 5 elementong hayop. At ang pinuno ng pamilyang Wangfo, si Wangfo Batian, ay nagsabi sa 2 tao sa paligid niya, pumunta kayo at tumulong. Ang mga cultivator ng tribulation period sa paligid niya ay pumatay ng halos 1,000 sundalo sa spiritual realm, na nananakot, at ang mga city guard ng City Lord's Mansion ay karaniwang pinatay ng mga tao ng pamilya Wangfo. Sa ilang sandali, ang pamilya Li ay kinubkob ng 5 dakilang pinuno ng kapigatian. Bagamat sinunog ng pinuno ng pamilyang Li ang kanyang diwa sa lahat ng mga gastos upang mapabuti ang kanyang sariling paglilinang at labanan, hindi siya katugma sa 4 na kamay. Sa isang tiyak na sandali, siya ay sinampal ng isang kuko ng 5 Elements Beast. Sa sandaling ito, matagal nang naghihintay si Yang Yiyo, naghihintay ng pagkakataong pumatay. Matapos makita ang pamilyang Li na lumilipad pabalik, nagkaroon siya ng ideya at inactivate ang mark spell ni Lu Haitang at nagsagawa ng pangalawang teleportation. Sa pagkakataong ito ay gusto niyang patayin ang ulo ng pamilya Li. Irekomenda ang bagong libro ng aking gay na kaibigan, lahat ay mag-click at tingnan. Tulad ng sinasabi ng pamagat. Ang may akda ay aking gay na kaibigan mula sa Shangdian, at nagsusulat siya ng mga urban cool na nobela 666. The Young Lady's Personal Divine Doctor, well, malalaman mo sa pamagat na ito ay isang napaka-sexy na nobela, siguradong maganda, mga kapwa-tawista, mangyaring tingnan kapag ito ay na-update, i-click upang mangolekta at basahin. Kabanata 1152 kung hindi ka kikilos, mamamatay ako sa harap mo. Sa pag-activate ng seal spell, agad na lumitaw si Yang Yiyo sa likod ng ulo ng pamilyang Li, at sinuntok siya ng tahimik sa ulo. Bang! Halos walang reaksyon ang ulo ng pamilya Li bago siya sinuntok sa ulo ni Yang Yiyo. Ang kanyang katawan ay lumilipad pabalik at hindi pa humihinto, at wala siyang oras upang mag-react. Ginamit ni Yang Yiyo ang teleportation magic. Kahit na ito ay isang spell para i-activate ang teleportation, sapat na iyon para patayin ang ulo ng pamilyang Li. Sa isang mapurol na tunog, ang ulo ng pamilyang Li ay namatay, at ang walang ulo na katawan ay nahulog sa lupa. Agad siyang sinampal ni Yang Yiyo ng palad, hindi nabigyan ng pagkakataong makatakas ang ulo ng pamilyang Li. How dare you, magnanakaw! Isang galit na boses ang umalangaw sa buong mundo. Sinamahan ng napakatinding pressure. Nagulat si Yang Yiyan. Alam niya kung sinong maalamat na pangalawang antas na makalupang immortal na ninuno ng pamilyang Li ang lumitaw. Isang hininga ang nakalock kay Yang Yiyan, ngunit sa sandaling ito, nagpa siya si Yang Yiyan at hindi na nanatili. Hinampas pa rin niya ng isang palad ang katawan ng patriarch ng pamilyang Li. Boom! Puff! Ang palad ni Yang Yiyan ay ganap na winasak ang patriarch ng pamilyang Li, ngunit dumaing din siya, tumalsik ng isang subo ng dugo at lumipad ng daan-daang metro palayo. Ito ay sa huling pagkakataon na na-activate niya ang teleportation spell ni Lu Haitang, ngunit nasugatan pa rin siya ng husto ng hindi nakikitang puwersa. Sa sandaling sinampal ko ng walang awan na palad ang katawan ng patriarch ng pamilyang Li, natakot si Yang Yiyan na kumilos ang patriarch ng pamilyang Li, kaya sabay-sabay niyang isinaaktibo ang mark spell para maghanda para sa teleportasyon, ngunit nasugatan pa rin siya ng husto ng hindi nakikitang puwersa at tumalsik ng isang subo ng dugo at lumipad ng 100 metro palayo. Hindi pa rin kumikibo si Lu Haitang. Alam ni Yang Yiyan na siya, ang mga tao ng Xing Chenman at ang mga tao ng pamilyang Wangfo ay walang pagkakataong manalo laban sa pangalawang antas na immortal sa lupa. Sa sandaling bumagsak siya sa lupa, inactivate niya ang Jade Seal ni Lu Haitang at sinigaw ang pangalan ni Lu Haitang. Sa oras na ito, maaasahan niya si Lu Haitang na kumilos, at alam din niyang tiyak na gagawa si Lu Haitang. Dahil umaasa pa rin sa kanya si Lu Haitang na gumawa ng elixir para mag-detoxify. Kung siya ay papatayin ng ninuno ng pamilyang Li, magiging mahirap para kay Lu Haitang na makahanap ng isa pang alchemist na maaaring gumawa ng 9-level soul pill na may 9-level clone. Bukod dito, ang lason sa kaluluwa ni Lu Haitang ay kumalat ng higit sa 70%, at wala siyang oras upang makahanap ng isang taong maaaring mag-detoxify. Kaya naniwala si Yang Yiyan na hindi hahayaan ni Lu Haitang ang kanyang sarili na mamatay. Sa sandaling si Yang Yiyan ay bumagsak sa lupa, isang maputing buhok na matandang nakasuot ng itim na roba ang lumitaw sa himpapawid na libu-libong metro ang layo, na may malungkot na mukha at nakapatay na layunin. Ang ninuno ng pamilya Li. Naisip kaagad ni Yang Yiyan ang pagkakakilanlan ng taong ito. Isang ganap na master. Lumitaw sa harap niya mula sa manipis na hangin nang hindi nagdudulot ng anumang spatial fluctuation, ang pamamaraang ito ay halos kapareho sa ginamit laban sa Huaqilyang sa Tianzan. Alam ni Yang Yiyo na ang lalaking nakaitim sa kanyang harapan, o ang ninuno ng pamilyang Li, ay tiyak na isang malakas na tao sa mga immortal na lupa sa ikalawang antas. Sa sandaling ito, nag-aalala rin siya. Hindi pa nagpapakita si Lu Haitang, at si Yang Yiyo ay nababalisa.
Lihim na minumura si Lu Haitang sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan. Mabilis siyang tumayo at ginulo ang isip. Ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes ay na-activate, at ang 9 na clone ay kumalat upang bumuo ng isang clone space. Sa oras na ito, desperado lang siyang lumaban at maghintay na dumating si Lu Haitang. Ang pag-upo at paghihintay na mamatay ay mas mabilis na mamamatay. Sa oras na ito, lumitaw ang 5 Elements Beast at Li Fengyo sa tabi ni Yang Yio. Ang pagkilos na ito ay nagpainit sa puso ni Yang Yio. Bagamat alam niya na ang kalaban na kinakaharap niya ay maaaring isang hindi magagapi na tao, ang 5 Elements Beast at si Li Fengyo ay sumugod pa rin sa kanyang tabi sa lalong madaling panahon. Ano ang buhay at kamatayan na magkasama, walang higit pa dito. Pagkatapos ay hindi niya inaasahan na ang tatlong Panginoon ng pamilyang Wangfo sa panahon ng kapigatian ay dumating din sa kanya, na ikinagulat ni Yang Yio at sinulyapan niya ang tatlong Panginoon ng pamilyang Wangfo. Sa katunayan, kung iisipin mo, mauunawaan mo na mula sa sandaling nagpasya ang pamilyang Wangfo na sumali ngayon, wala nang paraan. Alinman sa ganap nilang puksain ng pamilya Li, o pumunta sila sa impyerno kasama si Yang Yio. Ang matandang nakasuot ng itim na lalaki na lumitaw sa sandaling ito ay malinaw na ninuno ng pamilyang Li, ang maalamat na pangalawang antas na immortal sa lupa. Alam ng mga tao ng pamilyang Wangfo na kapag nakaharap ang gayong malakas na tao, walang sinumang naroroon ang makakagawa ng kasunduan, at ngayon ay wala ng paraan, at maaari pa rin nilang panindigan si Yang Yio. Maaari silang mamatay o maghintay sa master sa likod ni Yang Yio na baligtarin ang sitwasyon. Lumapit si Wangfo Batian kay Yang Yio na may seryosong mukha at sinabing, Daoyu, sino sa likod mo ang maaasahan? Hindi kilala ni Yang Yio si Wangfo Batian, ngunit maaari niyang hulaan na ito ay isang mahalagang tao sa pamilya Wangfo. Ano ang masasabi niya sa oras na ito kapag nahaharap sa ganoong tanong? Maaari lamang niyang ipagdasal sa kanyang puso na huwag siyang panindigan ni Lu Haitang. Sinabi ni Xiao Xiao, maaari ko bang tanungin si Daoyu kung ano ang iyong pangalan? Hindi nakaimik si Wangfo Batian. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, at tinanong mo pa rin ako kung ano ang aking pangalan. Brother Yang, ito ang aking ama na si Wangfo Batian, at ang dalawa pa ay ang mga elder ng aking pamilyang Wangfo. Sa sandaling ito, lumapit si Wangfo Yunfei upang makipag-usap. Yang Yio. Tumango at ngumiti, ito pala ang ulo ng pamilya Wangfo ay walang galang. Huwag kang mag-alala, kontrolado ang lahat. Sinabi niyang nang hindi namumula, ngunit sa katunayan, siya ay mas balisa kaysa sa iba, palihim na nagmumura kung bakit hindi nagpakita si Lu Haitang. Sa oras na ito, natapos na ang labanan sa larangan, at ang pamilya Li, kasama ang mga sundalo at general, ay napatay. Nagtipon ang lahat sa paligid ni Yang Yio. Ang ninuno ng pamilyang Li ay may napakalungkot na mukha. Naglakad siya pasulong ng hakbang-hakbang, at ang bawat hakbang ay parang multo, na nagpabago ng husto sa mukha ni Yang Yio. Nakikita niya na ang ninuno ng pamilyang Li ay mayroon ding mahiwagang kapangyarihan ng teleportasyon. Mamatay. Ang ninuno ng pamilyang Li ay nasa himpapawid, at hamampas siya mula sa malayo. Isang malaking palad na tumatakip sa langit at ang araw ay hamampas kay Yang Yio at sa iba pa. Ang presyon mula sa bundok ay nagpahirap sa lahat na huminga. Ito lang ang pressure. Maaari itong isipin na kung ang palad na ito ay sasampalin, maraming tao ang matatakot sa meat patties. Umalis ka agad kung ikaw ay nasa ilalim ng kapigatian. Sigaw ni Yang Yio, at pagkatapos ay naging isang 30-meter Dharma image at nagpakita. Gumawa siya ng selyo sa kanyang kamay at sinabing, Vajra Immovable Seal. Sa susunod na sandali, ang kanyang malaking taas na 30 metro ay nagbuga ng mahinang gintong liwanag. Ang unang galaw lang ng 12 Supremes, na kapangyarihang magical na itinuro ng matanda ay ginawa niya, at ang unang galaw ay may 3 seal. Ang Vajra Immovable Seal ay ang defensive seal. Agad niyang biniyayaan ang sarili ng isang defensive seal Vajra Immovable Seal. Pagkatapos ay patuloy na gumagawa ng selyo si Yang Yian sa kanyang kamay, Vajra Seal. Supreme Seal, Vajra Supreme, Supreme Invincible. 3 seal sa isang hilera. Ang una ay depensa, at ang huli ay ang pag-atake ng Vajra Seal at Supreme Seal. Sa isang iglap, itinaas ni Yang Yian ang kanyang malaking palad at tinamaan ang higanteng palad patungo sa ninuno ng pamilyang Li, at sumalakay. Ang unang Vajra Hand Seal ay bumangga sa higanteng palad ng ninuno ng pamilyang Li. Boom! Ang mapurol na tunog ay umalingaw sa kalangitan na parang kulog. Ang malaking palad ni Yang Yian ay nagliwanag ng gininto ang liwanag, at ang malaking palad ng ninuno ng pamilyang Li ay parang gatas na puti at nakasisilaw. Nang magkita ang dalawa, nagbago ng husto ang mukha ni Yang Yian. Sa kanyang paningin, unti-unting lumalabo ang gininto ang liwanag ng palad ni Yang Yian na si Vajra. Bang! Sa kapuruhan, nabasag ang palad ni Yang Yian na si Vajra. Ang malaking palad ng ninuno ng pamilyang Li ay nagpatuloy sa paghampas.
Sa kabutihang palad, sa oras na ito, ang Supreme Seal Palm ni Yang Yian ay patuloy na nagpupush pataas. Humph! Ang ninuno ng pamilyang Lee ay huminga ng malamig sa itaas ng langit. Boom! Biglang bumangga ang palad ng Supreme Seal sa higanteng palad ng Lee family patriarch. Sa dagandong, nabasag ang Supreme Seal. Ang malaking palad ng Lee family patriarch, ang nakakasilaw na gatas na puting liwanag ay lumabo ng husto, ngunit hindi pa rin ito nabasag, at bigla itong hamampas. Ito ay mabagal na itago ito, ngunit sa katunayan, ang banal na kapangyarihan ng Master ay mabuti, sa isang iglap lamang. Sa sandaling ito, sinalakay din ni Wang Fu Batian at ng Five Elements Beast na si Li Fenggayo at ng iba pa ang malaking palad ng Lee family patriarch. Gayunpaman, sa isang malamig na ungol mula sa Lee family patriarch, ang malaking palad ay biglang tumama. Boom boom boom. Ang paglaban ng lahat sa pag-atake ay winasak ng palad ng Lee family patriarch sa sandaling ito. Puff! Sa sunod-sunod na pag-ungol, si Wang Fu Batian at ang Five Elements Beasts ay nagsuka ng dugo at isa-isang bumagsak sa lupa. Isang face-to-face palm power lang ang bumasag sa magkasanib na atake nilang lahat. At si Yang Yiyo, na kabilang sa kanila, ay dumura ng isang malaking bibig ng dugo, at ang mahiwagang kapangyarihan ay nawala kaagad. Nahulog din siya sa lupa, duguan mula sa lahat ng 7 butas. Isang malaking hukay na may diameter na higit sa 30 metro at may lalim na humigit kumulang 3 metro ang lumitaw sa buong lupa, at si Yang Yiyo at ang iba pa ay nakahiga dito. Sa oras na ito, ang ninuno ng pamilyang Lee sa itaas ng langit ay muling nagtipon ng palad at bigla itong hinampas. Nanlaki ang mata ni Yang Yiyo. Ang mga mukha ni Wang Fu Batian at iba pa na malubhang nasugatan ay nagbago ng husto. Kung ihampas ang palad na ito, mamamatay silang lahat. Lu Haitang, kung hindi ka muling kikilos, mamamatay ako sa harap mo. Walang magawa si Yang Yiyo at umungal. Sa oras na ito, labis na nanlumo si Yang Yiyo. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga babae. Sa oras na ito, hindi pa nagpapakita si Lu Haitang. Kakatapos lang magsalita ni Yang Yiyo, umalangaw-ngaw ang hajijek sa buong venue, hehe, hindi ka pa babuhay. Ang boses na ito ay eksaktong boses ni Lu Haitang. Kabanata 1153, sinira ng walang palasong bao si Li Qingqian. Nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Medyo nagdududa na siya kung sinasadya ba ng babaeng ito. Nakarating na siya sa eksena, pero hindi na lang siya lumabas, naghihintay na makita siyang tumawa. O nais niyang ipakita ang kanyang kahalagahan. Kahit alin man iyon, talagang nagpapasalamat si Yang Yian sa kanya ngayon. Kung hindi siya muling lalabas, talagang magiging meat pie siya pagkatapos ng ikalawang hampas ng palad ng Lee family patriarch. At ang Wang Fu family at ang Five Elements Beast na si Li Fenggayo ay magkakasamang mamamatay. Nakahinga rin ng maluwag si Wang Fu Batian. Malinaw, ang humahajijek na boses ay ang taong nasa likod ni Yang Yian, o Lu Haitang, ang may-ari ng Xingchen Restaurant. Nang isara ni Lu Haitang ang kanyang bibig sa mapanuksong tawa, nakita ni Yang Yian ang higanteng palad ng Lee family patriarch na nabasag sa dagandong at naging kawalan. Pagkatapos ay lumitaw ang figure ni Lu Haitang sa hangin sa isang punto. Sa tapat niya ay ang Lee family patriarch. Nagkatinginan ang dalawa. Hindi ba't ang Lu Haitang Xingchenmen Restaurant ay palaging nagnenegosyo lamang at hindi nasasangkot sa mga alitan? Anong ibig mong sabihin ngayong araw? Malamig na nagsalita ang Lee family patriarch. Hehe, tumawa si Lu Haitang, na may kasamang sarkastikong pagngisi. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, tungkol sa hindi pagkakaunawaan, ang Xingchen Restaurant ay talagang nagnenegosyo lamang at hindi nakikilahok sa mga pagtatalo. Ngunit mayroon akong negosyo kay Yang Yiyo, kaya hindi ito isang pagtatalo. At saka, kailangan ko bang turuan mo ako kung paano gumawa ng mga bagay? Sino ka sa tingin mo, Li Qingqian? Direktang humarap sa kanya si Lu Haitang, hindi binigyan ng kahit anong mukha. Nang marinig ni Yang Yiyo na binanggit ni Lu Haitang ang pangalang Li Qingqian, alam niyang magkakilala ang dalawa, ngunit si Lu Haitang ay sobrang dominante at hindi nagbigay ng anumang mukha kay Li Qingqian. Hinarap niya agad ito pagkabuko niya ng bibig. Ikaw. Ang ninuno ng pamilyang Li, o Li Qingqian, ay galit na may madilim na mukha, ngunit hindi siya kumilos. Halata naman na takot siya kay Lu Haitang. Totoong hindi kilala ng iba si Lu Haitang, ngunit alam ito ni Li Qingqian. Bagamat si Lu Haitang ay nasa maagang yugto ng paglilinang ng Mahayana, sa katunayan, ang kanyang kakayahan at lakas ay hindi mas mahina kaysa sa pangalawang pagliko sa lupang walang kamatayan tulad niya. Si Li Qingqian, isang second-turn earthly immortal, ay katumbas lamang ng gitnang yugto ng Mahayana. Ang pangunahing punto ay alam ni Li Qingqian na ang kapangyarihan sa likod ni Lu Haitang ay isang nakakatakot na pag-iral. Sa totoo lang, hindi niya kayang guluhin siya, si Li Qingqian. Sa likod ng Lu Haitang ay ang Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce, na may kapangyarihan sa lahat ng 9 na star na rehiyon ng Cultivation World.
Ang sinumang eksperto ay maaaring pumatay sa kanya, isang pangalawang antas ng daigdig na walang kamatayan. Kaya nang lumitaw si Lu Haitang, nakaramdam ng pangamba si Li Qingqian. Ngunit ang pamilyang Li ay nilipol ng batang nagngangalang Yang Yiyo, at ayaw niyang paalisin si Li Qingqian ng ganito. Sa pag-ikot ng kanyang mga mata, tumingin si Li Qingqian kay Lu Haitang at sinabing, dahil may negosyo ka sa batang iyon, ako, si Li Qingqian, ay bibigyan ka ng mukha ngayon, ngunit bago ako umalis, kukunin ko ang mga katawan ng mga anak ng pamilyang Li. Sa opinyon ni Lu Haitang, kailangan lang niyang tiyakin ang kaligtasan ni Yang Yiyo. Mas mainam kung hindi siya makakalaban hanggang kamatayan kay Li Qingqian. Alam din niya na mas natatakot si Li Qingqian sa Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce sa likod niya. Kung sumiklab ang totoong away, kailangan niyang magbayad ng mabigat na halaga kung gusto niyang patayin si Li Qingqian. Sa makatuwid, masaya si Lu Haitang na makita ang pagsuko ni Li Qingqian, at tumanggo upang sumang-ayon sa kahilingan ni Li Qingqian. Bilang ninuno ng pamilya Li, hindi gaanong humiling ng isang miyembro ng pamilya upang harapin ito. Sumang-ayon si Lu Haitang, ngunit naging alerto si Yang Yiyo, kinusot ang kanyang mga mata at palaging nakatutok kay Li Qingqian. Masyadong abnormal ang ugali ni Li Qingqian. Anuman ang mangyari, siya ay isang pangalawang antas na immortal sa lupa. Noong ginamit ni Yang Yiyo ang Qiankun ay para makakita, nalaman niyang ang tunay na enerhiya sa katawan ni Li Qingqian ay mas malakas pa kaysa kay Lu Haitang, ngunit sumuko lang si Li Qingqian. Ito ay na siya ay natatakot sa kapangyarihan sa likod ng Lu Haitang. Naisip ni Yang Yi, at itinuon ang kanyang Qiankun ay kay Li Qingqian. Nakita niya si Li Qingqian na bumababa mula sa himpapawid, at nang mapunta siya sa lupa, isa-isa niyang kinukolekta ang mga bangkay ng mga namatay na miyembro ng pamilyang Li. Lumabas si Yang Yiyo sa hukay at naglakad patungo kay Lu Haitang. Sa oras na ito, bumaba rin si Lu Haitang mula sa himpapawid at damapo sa lupa. Nais ni Yang Yiyo na pumunta sa Lu Haitang para talakayin kung matutulungan niya itong alisin si Li Qingqian. Pagkatapos ng lahat, kung papayag ang umalis si Li Qingqian ngayon, ang Xingqianman ay magiging isang bambang pangpanahon para sa kanya sa hinaharap, at hindi ito pakakawalan ni Li Qingqian. Hindi dapat maliitin ang isang kaaway ng pangalawang antas na immortal sa lupa. Ngunit hindi siya makapag-utos kay Lu Haitang. Bagamat maaari siyang gumawa ng mga table tasks para kay Lu Haitang upang maalis ang lason, may kasunduan silang dalawa. Inalis siya ni Lu Haitang mula sa 80,000 mataas na kalidad na mga Spirit Stone at tinulungan siyang makitungo sa mga master ng pamilyang Li, na itinuturing na isang mahusay na tagumpay. Bukod, si Lu Haitang ay isang master ng panahon ng Mahayana. Si Yang Yiyo ay hindi nang ahas na banta o utusan ng gayong tao, at maaari lamang itong pag-usapan. Sa oras na ito, nabuo ni Li Qingqian, Yang Yiyo at Lu Haitang ang isang tatsulok, bawat isa ay higit sa 20 metro ang pagitan. Naglakad si Li Qingqian patungo sa katawan ng patriarch ng pamilyang Li na pinagputol-putol ni Yang Yiyo, sa direksyon ni Yang Yiyo. Sa isang tiyak na sandali, biglang nawala si Li Qingqian sa lugar. Siya ay orihinal na nililinis ang katawan ng patriarch ng pamilya Li, ngunit nawala siya sa isang iglap. Si Yang Yiyo, na nakatitig kay Li Qingqian, ay lumakas ang tibok ng puso. Gamit ang kanyang Qiankun Eyes, nahuli niya ang trajectory ng paggalaw ng katawan ni Li Qingqian, at lumitaw siya sa kanyang kaliwa. Matagal na niyang alam na si Li Qingqian ay walang ganoong simpleng layunin. Sa sandaling ito, umungal si Yang Yiyo, patayin. Lumitaw ang Dragon Slaying Sword at ginamit ang pinakamalakas na espada, naglaslas ng 3 metro sa kaliwa, na eksaktong punto kung saan napagmasdan ng mga Qiankun Eyes ang paglipad ni Li Qingqian. Humph, pumunta ka sa impyerno, anak. Sinampal siya ni Li Qingqian ng palad. Naglaslas ng espada si Yang Yiyo. Bagamat maagang nahuli ng Qiankun Eyes ang landing trajectory ni Li Qingqian, mayroon pa ring malaking puwang sa lakas. Direktang inalog ng palad ni Li Qingqian ang Dragon Slaying Sword, at sa isang iglap ay hamampos ito sa pintuan ni Yang Yiyo. Ang mukha ni Yang Yiyo ay nagbago ng husto, at hindi siya makatakas sa sandaling ito. Li Qingqian, hinahanap mo ang kamatayan. Sa kritikal na sandaling ito, malamig ang boses ni Lu Haitang. Isang kislap lang ang naramdaman ni Yang Yiyo sa harap ng kanyang mga mata, ngunit si Lu Haitang ang nakatayo sa kanyang harapan, nakaharap kay Li Qingqian gamit ang isang palad. Boom! Nagbanggaan ang dalawang master na antas ng Mahayana, at isang nakakabinging tunog ang bumungad. Naramdaman lang ni Yang Yiyo ang napakalakas na momentum na tumama sa kanya. Sa sumunod na sandali, lumipad ng paatros si Yang Yiyo na may namumuong lalamunan. Lumapit ang 5 Elements Beast at kinuha si Yang Yiyo. Mas bumuti ang pakiramdam ni Yang Yiyo pagkatapos uminom ng Purple Gold Pill. Xiaowo, sundan mo ako para patayin ang kalaban at sirain ang matandang bastard na ito. Galit na galit si Yang Yiyo.
Galit na galit siya sa kawalang hiyaan ni Li Qingqian, galit na galit sa pagtitiwala ni Lu Haitang kay Li Qingqian, at galit na galit sa malaking agwat sa pagitan ng kanyang sariling paglilinang at ng kanyang sarili. Ungol, dagandong. Naramdaman ng Five Elements Beast ang galit ni Yang Yiyo at napaungol sa langit. Nagniningning ang katawan nito na may 5 kulay. Nagsimulang sumabog ang kapangyarihan ng 5 elemento. Sa susunod na sandali, ang Five Elements Beast ay unang sumugod kay Li Qingqian. Ginamit ni Yang Yiyo ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes, at muling nag-transform sa isang 30-meter giant. Sunod-sunod na lumabas ang 3 seal. Inatake niya si Li Qingqian ng galit na galit. Sa sandaling ito, nakikipag-away na si Lu Haitang kay Li Qingqian. Sa mga pag-atake ni Yang Yiyo at ng Five Elements Beast, bagamat hindi ito nagdulot ng malaking pinsala kay Li Qingqian, sa wakas ay ginulo nito si Li Qingqian. Pagkatapos ay sinamantala ni Lu Haitang ang pagkakataon at hinampas siya sa dibdib. Puff! Sa wakas ay nagsuka si Li Qingqian ng dugo at nasugatan. Lumabas ang kapintasan. Sumunod si Yang Yiyo na may Supreme Seal, sa pagkakataong ito ay tinamaan ng suntok si Li Qingqian. Sumigaw si Li Qingqian, at nadagdagan ang kanyang mga sugat. Sa sakit, bigla niyang ibinaling ang kanyang kamay at itinuro si Yang Yiyan, at isang daloy ng enerhiya ang tumama sa 30 metrong taas na katawan ni Yang Yiyan na parang kulog. Boom! Nasira ang mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yiyan, at nagluwa siya ng isang bibig ng dugo, ngunit bumagsak sa lupa at hindi na muling bumangon. Sa sandaling ito, naging malamig ang mga mata ni Lu Haitang. Matapos makitang nasugatan si Yang Yiyan, mayroon siyang busog na walang mga palaso sa kanyang kamay. Agad niyang hinayla ang busog hanggang sa perpekto at binaril si Li Qingqian, may binulong sa kanyang bibig. Sa huling sandali, narinig niya ang pinong boses ni Lu Haitang, 7-star Demon Hunting Arrow. Sa isang iglap, 7 nakakasilaw na agos ng liwanag ang lumabas mula sa busog, at sunod-sunod na palaso ang bumagsak kay Li Qingqian. Sa sandaling ito, si Yang Yiyan, na bumagsak sa lupa at samuka ng dugo at malubhang nasugatan, ay nakaramdam ng hindi pa nagagawang malaking hininga na bumubulusok mula sa busog at palaso sa kamay ni Lu Haitang. Hindi. Napasigaw si Li Qingqian sa takot, nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang nag-teleport at umatras para iwasan ito, ngunit hindi niya naiwasan ang 7 bituing pana ni Lu Haitang. Sa wakas, sa mga hiyawan, hindi nagawang iwasan ni Li Qingqian ang alinman sa mga arrow. Nang ang 7 palaso ay pumutok sa kanya, ang katawan ni Li Qingqian ay sumambulat sa nakasisilaw na liwanag at naging mga piraso ng malakas. Natahimik ang eksena. Inalis ni Lu Haitang ang busog at namutla ang kanyang mukha. Nag-isip si Yang Yiyu matapos itong makita, iniisip na sikat ang walang pana ni Lu Haitang. Kabanata 1154, maraming immortal na tumatawid sa kapahamakan. Kung titingnan ang hitsura ni Lu Haitang, malamang na nagbayad siya ng malaking halaga. Nagalit si Yang Yiyu kay Lu Haitang noong una, at ngayon nang makita ang kanyang maputlang mukha, hamupa ang kanyang galit. Kung hindi siya naniwala kay Li Qingqian, napatay na sana niya si Li Qingqian sa simula, at hindi siya nasaktan. Gayunpaman, hindi nang ahas si Yang Yiyu na magsabi ng anuman kay Lu Haitang. Masyadong mabilis magbago ng mukha ang babaeng ito at kakaiba ang ugali. Hindi mo kayang i-provoke siya. Kamusta ka na? Lumapit si Lu Haitang at tinanong si Yang Yiyu. Hindi ako mamamatay. Matigas na sagot ni Yang Yiyu. Bakit? May init ka pa rin. Nakangiting sabi ni Lu Haitang. Walang gustong sabihin si Yang Yiyu, ngunit nang marinig niyang sinasadyang magsalita si Haitang, agad siyang nagalit. Galit itong tumingin sa kanya at sinabing, hindi ba tayo pumayag na susulpot ka kapag tinawagan kita? 2 beses kitang tinawagan bago ka nagpakita. Sinadya mo ba? Maaari mo nang patayin si Li Qingqian ngayon, ngunit naniwala ka sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi ka isang batang magsasaka na kakasimula pa lamang magsanay, ngunit isang matandang halimaw na nag-ensayo hanggang sa yugto ng Mahayana. Hindi mo maintindihan ang munting trick na ito. Sinaktan mo ako ng walang kabuluhan at muntik ng mamatay, hindi mo ba alam? Kung mamatay ako, sino ang magde-detox sa iyo? Sa orihinal, naramdaman ni Lu Haitang na nakakatuwang makita ang galit na tingin ni Yang Yiyu, at napangiti habang pinagmamasdan si Yang Yiyu na nagagalit, ngunit nang marinig niyang tinawag talaga siya ni Yang Yiyu na matandang halimaw, hindi nakatiis si Lu Haitang. Hinampas si Yang Yiyu sa lupa gamit ang backhand blow at agad na naging pagalit. Ilang taon na ang tita ko? Sino ang matandang halimaw? Si Lu Haitang ay nababalot ng nakamamatay na aura sa paligid ni Yang Yiyu. Sa oras na ito, nagising si Yang Yiyan. Siya ay sumisigaw sa isang Mahayana cultivator, at ang kabilang partido ay isa ring dalubhasa sa pagbabago ng mukha. Siya ay pinatumba ni Lu Haitang sa isang suntok. Bagamat hindi siya nasaktan, labis na naagrabyado si Yang Yiyan. Fuck it,
I want strength, I want to have strong strength, at pagkatapos ay bugbugin ng matandang babaeng ito. Sa harap ng napakaraming tao, tinatawag na isang malaking babae, ito ay isang malaking pagkawala ng mukha. Ngunit, walang pagpipilian si Yang, dahil si Lu Haitang ay isang Mahayana cultivator, hindi niya kayang pukawin siya. Sa oras na ito, si Lu Haitang, na may malungkot na mukha, ay nanunuya at sinabing, huwag kang masyadong magpakatuwid sa sarili, okay? Kung hindi ko makita ang plano ni Li Qingchan, nasample ka na sana ni Li Qingchan hanggang sa mamatay. Paano ka pa nabubuhay ngayon? Nang marinig ito ni Lu Haitang, natigilan sandali si Yang Yian. Tila nakita na ni Lu Haitang ang isip ni Li Qingchan noon, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Sa pag-iisip ng mabuti, tila totoo ito, dahil noong nagkunwaring kinukuha ni Li Qingchan ang katawan ng patriarch ng pamilyang Li, inatake niya siya, at sa huling sandali, si Lu Haitang ang hamarang sa kanya. Nangangahulugan din ito na si Lu Haitang ay naghanda, o nag-iingat kay Li Qingchan, kung hindi, magiging imposible para sa kanya na hamarang sa kanyang harapan sa ganoong kaikling panahon. Sa pag-iisip nito, medyo nahihiya si Yang Yian. Alam niyang mali niyang sinisi si Lu Haitang. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga matandang halimaw na nag-ensayo para sa nakakaalam kung gaano karaming taon. Maaari silang magsanay sa kaharian ng Mahayana. Paanong hindi sila nagkaroon ng karanasan at hindi nakita ang mga pukana ni Li Qingchan? Sa sandaling ito, medyo napahiya si Yang. Patuloy na sinabi ni Dao Lu Haitang, hindi nagmamadaling kumilos ang tiyahin ko. Naisip lang niya na mas mabuti kung maaaring sumuko si Li Qingchan. Hindi na kailangan panggulo, okay. Ako ay sinasabi sa iyo, bata. Sa tingin mo ba ganoon ka-simple ang pamilya Li? Si Li Qingchan ay may anak na babae na sumapi sa Taishuan sect, ang pinakamataas na kapangyarihan sa Hilaga, 3,000 taon na ang nakalilipas. At narinig ko na ang kanyang amo ay isang malaking shot sa Taishuan sect. Alam mo ba ang Taishuan sect? Ito ay isa sa mga nangungunang sekta sa Hilaga, pangalawa lamang sa sekta ng Galaxy Holy Land. Sa malawak na Bank Star Territory, walang duda na ang Bank Holy Land ang pinaka-transcendent, ngunit sa ibaba ng Holy Land ay ang nangungunang sekta, at ang Taishuan sect ay isa sa mga nangungunang sekta sa mga hindi mabilang na sekta sa Galaxy Star Territory. Ikaw naisip mo ba talaga na ang kamatayan ni Li Qingchan ang magiging katapusan ng lahat? Kung hindi kita itinuring, bakit ko nasayang ang hininga ko kay Li Qingchan? Mas mabuti kung hindi mapatay si Li Qingchan, kaya naniwala na lang ako sa kanya. Ngayon, ipinanganak ako sa Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, hindi ako natatakot sa Taishuan sect. Sa mga tuntunin ng lakas, makakatakas ako ng walang anumang problema. Ikaw naman, hehe, hintayin mo ang anak ni Li Qingchan na magdala ng mga tao para manghuli sa iyo. Ang Taishuan sect ay ang pinakamataas na kapangyarihan sa Hilaga. Maraming tao ang nakalampas sa kapigatian at mga immortal na makalupang naglalakad sa lupa. Gusto kong makita kung paano mo ito haharapin, haha. Nakangiting sabi ni Lu Haitang, at pagkatapos ay bumalik ang kanyang mukha sa isang ngiti, na nakatingin kay Yang Yiu na may nakamamanghang tingin. Matapos marinig ito, umawang ang bibig ni Yang Yiu, at nagbuntong hininga siya sa kanyang puso, tadhana ba o karma reincarnation. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Lu Haitang. Ngayon tila ang pamilya Li ay may isang anak na babae, na isang sakuna. Ang mas nakakamangha ay ang pangalan ng Taishuan sect. Sa simula, nakipagsanib puwersa sila kay Xiaodi Xiantangtang, Nine-Tailed Sky Fox, at Xuanwu Monster para salakayin ang messenger ng Mountain and Sea Realm si Hua Qiliang, na mula sa Taishuan sect. Hua Qiliang. Namatay sa mga sugat ng matanda sa huli, ngunit pinatay ng matanda si Hua Qiliang gamit ang sarili niyang katawan, na katumbas ng pagpatay kay Hua Qiliang. Ang pagpatay kay Hua Qiliang, isang nakakalat na immortal ng Taishuan sect, ang puot na ito ay matagal nang nabuo. Ngayon ay hindi ko inaasahan na si Li Qingchan ng pamilyang Li ay talagang may anak na babae na sumasamba sa Taishuan sect, at sa sinabi ni Lu Haitang, ang master na sinasamba ng anak ni Li Qingchan ay isa pa ring malaking figure sa Taishuan sect. May isip na kung ang balita ng pagkalipol ng pamilya Li ay nakarating sa tainga ng anak ni Li Qingchan, tiyak na darating ang kabilang partido upang maghayganti. Tama si Lu Haitang. Bagamat si Li Qingchan ay pinatay ni Lu Haitang sa huli, si Lu Haitang ay sinuportahan ng makapangyarihang Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce, na nasa parehong antas ng Taishuan sect. Ang mga tao sa Taishuan sect ay natatakot sa Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce at maaaring hindi magdulot ng gulo para kay Lu Haitang, ngunit tiyak na papatayin nila si Yang Yiu at ang Xingchen sect. Naalala ni Yang Yian na sinabi ni na Xiaodix Ian at Chanho na ang Taishuan sect kung saan matatagpuan ang Hua Qiliang ay sinalakay ng isa pang malaking sekta, at hindi tiyak na malalaman nila na pinatay nila si Hua Qiliang. Marahil ay isinara ng Taishuan sect ang
Bundok. Narinig niya ang tungkol dito nung una siyang dumating sa mundo ng paglilinang. Sinasabing isinara ng Taishuan sect ang bundok pagkatapos makaranas ng digmaan, ngunit ngayon sa sinabi ni Lu Haitang, tila hindi ganito ang mga nangungunang sekta. Naisip ni Yang Yian ang isang matandang kasabihan, ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Siguro ang Taishuan sect ay talagang dumanas ng matinding dagok, ngunit paanong napakadali para sa isang nangungunang sekta na mahulog. Sa pagharap sa pagmamapuri ni Lu Haitang, si Yang Yian ay kumaibot at sinabing, huwag mo akong takutin. Sinasabi na ang Taishuan sect ay sinalakay ng isa pang malaking sekta at isinara ang bundok. Marahil ang anak ni Li Qingchan ay namatay sa digmaan. Ang emperador ay nasa malayo, sino ang makakaalam na isang maliit na pamilyang Li ang nawasak. Ito ay isang tipikal na self-consolation ni Mr. Yang. Pero binuhusan lang siya ni Lu Haitang ng malamig na tubig at sinabing, hehe, kuya, sasabihin ko bang walang muwang ka o tanga? Totoo na ang Taishuan sect ay inatake ng isa pang sekta at ito ay sarado nga, ngunit wala itong ibig sabihin. Alam mo ba kung gaano karaming mga disipulo ang nasa pinakamataas na puwersa tulad ng Taishuan sect? Huminto si Lu Haitang. Hindi napigilan ni Yang Yiu na magtanong, ilan? Sinasabi ng bawat nangungunang sekta na mayroong 100,000 alagad. Sister, sinabi ko lang na maraming tao ang tumatawid sa kapigatian sa mga nangungunang sekta, at maraming mga immortal sa lupa. Naiisip mo ba kung anong klaseng eksena iyon? Nakipaglaban ang Taishuan sect sa isa pang malaking sekta. Sa palagay mo kaya nilang labanan ang 100,000 alagad? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, higit sa libu-libong tao ang napatay at ilang mga intermediate na puwersa ang namatay. Isinara ang bundok upang maibalik ang sigla. Mayroong ilang daang taon upang maibalik muli ang sigla. Ang tinatawag na pagsasara ng bundok ay hindi lamang upang makipag-ugnayan sa ibang mga sekta, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga disipulo ay hindi maaaring lumabas upang maranasan. Kaya't nang mabalitaan ng anak na babae ni Li Qingchan na nawasak ang pamilya Li, normal na para sa mga disipulo ng Taishuan sect na bumaba ng bundok para sa pagsasanay. Halimbawa, ang pagsira sa iyong Xingchen sect at pagpatay sa iyong Yiu ay pagsasanay lahat. Ang anak na babae ni Li Qingchan ay sumamba sa isang elder ng Taishuan sect, at ang pagiging isang alagad ng isang elder ng Taishuan sect ay tiyak na magiging isang pangunahing disipulo ng Taishuan sect, isang pangunahing disipulo ng isang nangungunang sekta. May kondisyon na kailangan mong makaligtas sa isang malaking makalangit na kapigatian. Naiisip mo ba ang eksenang kinubkob ng daan-daang mga magsasaka na may pinakamababang antas ng paglilinang sa panahon ng kapigatian isang araw? Hindi ba ito magiging kapanapanabik? Hehe. Tumawa ng walang konsensya si Lu Haitang pagkasabi nito. Ngunit ang noo ni Yang Yiu ay bumuo ng isang karakter na, Xuan. Ito, posible talaga. Gayunpaman, hindi siya isang taong uupo at maghihintay sa kamatayan. Walang silbi ang pag-aalala tungkol sa kasalukuyan. Pagdating ng kalaban, haharangan ng general ang tubig. Pagdating ng tubig, tatakpan ito ng lupa. Sa pagtingin sa nakangiting si Lu Haitang, galit na galit si Yang Yiu na nangangati ang kanyang mga ngipin, at hindi niya maiwasang magbanta, kung mamamatay ako, hindi ka magiging masaya. Kung hindi ako gagawa ng elixir para mag-detoxify ka, tingnan mo kung matatawa ka pa. Kabanata 1155 ang apoy sa mga mata ni Wang Fu bat iyan. Hehe, ganun ba? Tumingin si Lu Haitang kay Yang Yiu at nginisyan. Siya. Halos sabihin, pinagbantaan mo ang tiyahin na ito, naisip mo ba ang mga kahihinatnan? At talagang natakot si Yang Yiu sa harap ni Lu Haitang. Masaya niyang sinabi, pero nanghihinayang pagkatapos niyang sabihin yun. Ang pag-iisip tungkol sa paglilinang ng tiyahin na ito at kung gaano kabilis ang pagtalikod nito sa kanya, ang pagbabante sa kanya ay talagang nililigawan ng kamatayan. Siya. Nabugbog na siya sa publiko at nawalan ng mukha, at ayaw na niyang maulit iyon. Kaya't nang makita niya ang panunuyan ni Lu Haitang, agad na nahiya si Yang Yiu, humakbang pasulong at bamulong, ibig kong sabihin, pagkatapos ng bagay na ito, gagawa ako kaagad ng elixir para mapaalis ang lason para sa iyo, kapatid na babae. Nako, ang isip mo talaga. Sabi ni Lu Haitang na may nakakatakot na ngiti. Dapat lang. Ang isang mabuting tao ay hindi dumaranas ng pagkatalo sa harap niya, at ang isang mabuting tao ay hindi nakikipag-away sa isang babae. Natutunan na niyang ang kanyang leksyon ngayon. Pumunta ka sa Xingchen restaurant para hanapin ako bukas. Kung hindi ka maglakas loob na dumating, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Si Lu Haitang, na nagbago ng mukha pagkasabi niya nito, ay malamig na ngumuso at nag-iwan ng masasakit na salita. Ang teleportasyon ng Mahayana, pagpunta ng walang bakas, ay ganap na totoo. Alam ni Yang Yiu na ngayon lang siya may inggit, at malayo pa si Mahayana sa kanya. Talagang wala siyang lakas ng loob na magsalita laban sa hubad na panganib ni Lu Haitang. Umalis si Lu Haitang, at naging tahimik ang eksena.
Ang pamilya Li ay nabura mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang natitira ay upang linisin ang larangan ng digmaan. Natural na ibinigay ni Yang Yiyu ang gawaing ito kay Li Fenggayo. Hindi alam ni Yang Yiyu kung gaano karaming yaman ang naipon ng pamilyang Li, ngunit naniniwala siyang marami ito. Pagkatapos ay pumasok ang grupo sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Pagkatapos ng labanan, ito ang huling isyu ng pamamahagi ng tubo. At ang pinakamalaking benepisyaryo ay natural na ang pamilyang Wang Fu. Ito ang pangako ni Yang Yiyu sa pamilya Wang Fu. Si Yang Yiyu at ang iba pa ay pumasok sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, ngunit sa labas ng mansyon ng Panginoon ng lungsod, ang mga bangkay ay nakatambak na parang bundok, isang tanawin ng mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, at kumukulo ang dugo. Nasaksihan ng mga tao sa buong Star City ang eksena ngayon at nagkaroon ng pinaka-intuitive na pag-unawa sa pagbabalik ng Stargate, lalo na ang mga nagtago sa dilim. Pagkatapos ng labanan, sumugod sila sa sekta upang ipaalam sa sekta. Ang madugong eksena ngayon ay direktang nagdulot ng takot sa mga sekta ng pangalawang antas, lalo na sa ilang sekta na umatake sa Stargate mahigit isang taon na ang nakalipas. Nagsimula silang mag-alala na ang Stargate ay mag-aayos ng mga account sa kanila. Upang makabawi sa matinding pagkalugi ng bawat pamilya, kumuha sila ng mayayamang likas na materyales at kayamanan at tumungo sa Stargate. Dahil nagbigay ng deadline si Yang Yiyu na 3 araw nang sirain niya ang Lingtian Sword Sect, ngayon ang 2nd araw at bukas ang deadline. Sa loob ng 3 araw, dapat kang pumunta sa Stargate upang lumahok sa seremonya ng sakripisyo ng Stargate, kung hindi, ikaw ang magdadala ng mga kahihinatnan. Ito ang orihinal na salita ni Yang Yiyu. Para sa mga sekta ng pangalawa at pangatlong antas, mas mabuting pumunta ng maaga kaysa huli. Kahit na alam nilang nasa Star City si Yang Yiyu sa sandaling ito, nagpasya silang pumunta sa Stargate ng maaga. Ang paghihintay ay isang bagay ng saloobin. Siyempre, ang lahat ng ito ay mga susunod na kwento. Hindi alam ni Yang Yiyu na ang digmaang inilunsad niya ngayon ay niyanig ang Star City at mabilis na kumalat sa milyon-milyong milya ng Starland. Sa sandaling ito, pagkatapos nilang makaupo ni Wang Fu Batian sa bulwagan ng City Lord's Mansion, hindi siya nagpatalo sa palibot ng palumpong at direktang nagsabi, Master Wang Fu, hindi rin ako magpapatalo. Simulan na lang natin ang usapan. Ang katotohanan na ang pamilyang Wang Fu ay maaaring tumayo sa pagkakataong ito ay sapat na upang ipakita na ang pamilyang Wang Fu ay isang matapang na tao. Sinabi ko rin noon kay Wang Fu Yunfei na kung masusulit ng pamilya Wang Fu ang pagkakataon, ang pamilyang Wang Fu ang magiging may-ari ng City Lord's Mansion. Ngayon ginagawa ko pa rin. Ngunit may isang bagay na nais kong linawin. In advance, lahat ng kita ng Star City ay dapat ibigay sa Stargate. Ano ang palagay mo sa pamilyang Wang Fu? Sinabi ni Wang Fu ba't iyan nang hindi nag-iisip, walang problema. Para sa pamilyang Wang Fu, ngayon ay inalis na nila ang mortal na kaaway ng pamilyang Li at naging unang pamilya ng Star City. Natupad nila ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng pagtira sa City Lord's Mansion. Not to mention 60% of the income, even if they turn in 70%, very generous ang kondisyon ni Yang Yiyu. May isa pang point, which is the most important one. Kailangan ko ang ulo ng pamilya Wang Fu para gumawa ng isang makalangit na panunumpa. Hanggat umiiral ang Xing Chenman, ang pamilya Wang Fu ay tatayo kasama ng Xing Chenman sa loob ng isang araw. Tinitigan ni Yang Yiyu si Wang Fu ba't iyan? Hindi niya gustong ang pamilyang Wang Fu ang maging pangalawang pamilyang Li sa hinaharap. Tumawa si Wang Fu Batian at sinabing, bakit hindi? Ako, si Wang Fu Batian, ay nanunumpa sa ngalan ng pamilya Wang Fu na hanggat nabubuhay ang Xing Chenman, tatayo tayo kasama ng Xing Chenman sa loob ng isang araw. Kung mangyayari ito, ang pamilyang Wang Fu ay mawawala sa malabong hangin. Ang sumpa na ito ay hindi magaan. Sa halip, natigilan si Yang Yiyu. Hindi ko inaasahan na ganoon pala kaprangka si Wang Fu Batian. Mula sa sandaling ito, ang magkabilang panig ay may tiwala sa isa't isa at masayang nag-uusap. Kahit na sa pagtatapos ng pag-uusap, direktang iminungkahi ni Wang Fu Batian na ang kanyang dalawang anak, sina Wang Fu Yunfei at Wang Fu Yangxia, ay dapat na ipasok sa Xing Chenman. Sa hinaharap, ang mga anak ng pamilya Wang Fu ay papasok din sa Xing Chenman. Ito ay itinuturing na isang tunay na pagtaas at pagbaba sa Xing Chenman. Sinang-ayunan ito ni Yang Yiyu. Ito ang pangmatagalang paraan. Ang Xingchen Gate ang namamahala sa Xingchen Mountain Range na 1,000,000 milya, hindi isang lungsod o isang lawa. Ang Xingchen City ay maaaring ibigay sa Wang Fu family para pamahalaan. Gayunpaman, ang mga benepisyo ay hindi magiging maliit. Ang kailangang paunlarin ng Xingchen Gate ay mga espiritual na bato, hindi isang lungsod. Bukod dito, ang katutubong pamilya tulad ng pamilyang Wang Fu ay mas angkop na pamahalaan ng Xingchen City. Sa hapon, umalis si Yang Yiyu sa City Lord's Mansion kasama si Li Fenggayo at iba pa,
at bumalik sa bundok dala ang malalaking samsam na natagpuan mula sa pamilya Li. Dahil nakatanggap siya ng balita na ang 5 major at 6 na pangunahing sekta at 12-12 ng mga third-rate na sekta ay naghihintay na bisitahin ang Xingchen Gate, alam niya na ito ang reputasyon na napanalunan niya pagkatapos ng labanan ngayon. Matapos makumplito ang seremonya ng pagbabalik ng Xingchen Gate bukas, ang Xingchen Gate ay muling mangangasiwa sa Xingchen Mountain Range na 1,000,000 milya. Pagkaalis ni Yang Yiyo, sa pangunahing bulwagan ng City Lord's Mansion, nalilitong tinanong ni Wang Fu Yunfei ang kanyang ama na si Wang Fu Batian, "Ama, bakit ka nagmura? Hindi ba ito katumbas ng pagpapasakop ng buong Wang Fu sa Xingchen sect? Ikaw, hindi mo pa rin nakikita ng malinaw. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Lu Haitang ngayon? Ang pamilyang Li ay may anak na babae sa pinakamataas na puwersa, ang Taishuan sect. Kung talagang gustong ipaghiganti ng naturang behemoth ang pamilya Li, mapaglabanan kaya ito ng pamilya Wang Fu natin." Mula sa sandali ng pagkilos ngayon, ang pamilya Wang Fu at Xingchenman ay talagang pinagsama-sama. Si Yang Yiyo ay isang pambihirang tao, at maaaring hindi isang masamang bagay na sundin siya. Sabi ni Wang Fu Batian na may kumikinang na tingin sa mga mata. Ngunit kung talagang kikilos ang Taishuan sect, hindi ito mapipigilan ng Xingchenman. Bakit kailangang itali ni Itay ang pamilya at Xingchenman? Naguguluhang tanong ni Wang Fu Yunfei. Ano pa ba ang magagawa natin kung hindi tayo magtulungan? Hahayaan ba ng babaeng pamilyang Li na umalis ang aming pamilyang Wang Fu kung darating siya para maghayganti? Sa halip na ito, paano kung ang Xingchenman ay umunlad ng sama-sama at nagdurusa ng sama-sama, at sa kabaligtaran, maaari nating makuha ang pabor ni Yang Yiyo? Kung talagang dadalhin ng babaeng pamilyang Li ang mga tao mula sa Taishuan sect para maghayganti, tiyak na hindi papansinin ni Yang Yiyo ang aming pamilyang Wang Fu. Bukod dito, dahil gusto ng pamilyang Wang Fu na maging master ng Xingchen City, dapat silang magpasakop sa Xingchenman. Ito ang tuntunin. Kung hindi, makatitiyak ba si Xingchenman o Yang Yiyo? Bukod dito, 60% lamang ng mga kita ang naibigay, na napakabigay na. At saka, halatang may malalim na relasyon si Yang Yiyo kay Lu Haitang ng Xingchen Restaurant. Kung aatakehin ng Taishuan sect ang Xingchen sect isang araw, maaaring magpakita pa rin si Lu Haitang. Bagamat sinabi ni Lu Haitang na ito ay mapanganib, may mali. Kung may magandang relasyon sina Yang Yiyo at Lu Haitang, ang Sun, Moon at Star Chamber of Commerce sa likod ni Lu Haitang ay lalabas, at ang Taishuan sect ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sa katunayan, walang mangyayari. Hiniling ng asawa ko na sumali ka sa Xingchen sect bilang kilos ng sinseridad, para makasiguro ang Xingchen sect sa ating pamilyang Wang Fu, o sa madaling salita, huwag kalimutan ang ating pamilya. Hindi kami papansinin ng Xingchen sect kung may problema. Sa kabilang banda, isa ring napakagandang pagpipilian na hayaan ang mga anak ng pamilyang Wang Fu na pumasok sa Xingchen sect para magsanay. Pagkatapos ng lahat, ang mana ng sekta ay mas malakas at mas malawak kaysa sa pamilya. Ang aming pamilyang Wang Fu ay hindi nakatulad noong panahon ng aming mga ninuno. Paano tayo magiging handa na lumiit sa maliit na Xingchen Mountains? Tandaan, isang araw ay babalik tayo sa pangunahing linya ng Wang Fu, iyon ang tunay na pamilya ng Wang Fu, at ang Xingchenman ang iyong unang hinto upang matutong maging matatag, kaya pumunta ka doon at mag-aral ng mabuti, huwag kang tumingin ngayon sa Fusion Realm, sinasabi ko sa iyo, sa malawak na mundo ng paglilinang, ang Fusion Realm ay isang langgam. Wang Fu Batian. Sabi na may apoy na nag-aapoy sa kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang excited din. Oo, siguradong hindi papabayaan ng bata ang kanyang ama. Naging matatag ang mga mata ni Wang Fu Yunfei matapos isipin ang family history. Tandaan ninyo na lahat ng pag-asa ng ating pamilya ay nasa inyo mga kapatid. Ang dugo ng pamilya Wang Fu ay walang katulad na marangal. Kapag nakaligtas ka sa malaking sakuna, ang kapangyarihan ng dugo ay bubuhayin, at pagkatapos ay maaari kang pumunta sa lugar na iyon, sabi ni Wang Fu Batian habang nakatingin sa langit. Kabanata 1156, nagtagumpay ang Lotus Root clone sa kalamidad. Xingchen Gate. Nang bumalik si Yang Yiyan at ang kanyang grupo sa gate ng bundok, nakita nila ang maraming tao sa labas ng gate ng bundok mula sa malayo. Sa sandaling ito, bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yang Yiyan, nagkatinginan sila ni Li Fenggayo at ngumiti, natural na nauunawaan kung para saan ang mga taong ito. Napagkasundoan na bukas ang seremonya ng pagbalik ng Xingchen Gate. Ang katotohanan na ang mga taong ito ay maaaring dumating ng maaga ay sapat na upang ipakita na ang kanilang tagumpay sa lungsod ng mga bituin ay lumaganap, na naging dahilan upang ang mga sektang ito ay hindi makaupo. Pagkatapos lumakad ni Yang Yiyan, ang mga taong ito ay isa-isang lumapit sa kanya upang batiin siya, kabilang ang 4 sa 5 sekta ng pangalawang antas noong araw na iyon, at tila nakalimutan ng bawat isa sa kanila na sinalakay nila ang Xingchen Gate. Nakalimutan nila, ngunit hindi nakalimutan ni Yang Yiyan at ng mga tao ng Xingchen Gate.
Matapos magpaliwanag ni Yang Yian kay Li Fenggayo, dumiretso siya sa gate ng bundok, at ibinigay ang usapin ng pag-aaliw sa mga taong ito kay Li Fenggayo. Wala siyang balak makipag-ugnayan sa mga taong ito. Sa hinaharap, ang Xingchen Gate ay pamamahalaan pa rin ni Li Fenggayo bilang master ng isang sekta. Ang kanyang murang tiyuhin ay gumagawa ng kanyang trabaho para sa kanyang amo. Aalis siya pagkatapos ng Xingchenman ay nasa tamang landas. Ang isa pang dahilan ng pagpapasigla ng Xingchenman ay ang paglalatag ng pundasyon para sa mga magiging disipulo ng Yunmen, upang ang mga disipulo ng Yunmen mula sa Shanhai Jia ay magkaroon ng lugar na matutuluyan pagkarating nila. Tungkol sa kung itatatag ang Yunmen sa mundo ng mga magsasaka, hindi pa ito isinasaalang-alang ni Yang Yiu sa ngayon. Ang mga bagay na ito ay tatalakayin mamaya. Sa kasalukuyan, marami siyang dapat gawin. Para sa mga taong dumating ngayon, nag-iwan ng panuntunan si Yang Yiu para kay Li Fenggayo. Ito ay walang iba kundi ang pagbibigay galang sa bundok. Ang ibang puwersa ay madaling harapin. Kailangan lang nilang magbayad ng 30% ng tribute. Tanging ang 4 na sekta sa pangalawang antas na lumahok sa pag-atake sa tarangkahan ng bundok ng Xingchenman mahigit isang taon na ang nakararaan ang bawat isa ay nagbayad ng 50% ng tribute. Malinaw na binibili nila ng pera ang kapayapaan. Kung hindi sila kumbinsido, maaari silang tumanggi na magbayad, ngunit maaari silang sabihin sa isang salita ayusin ang mga account sa ibang pagkakataon. Naiintindihan ni Yang Yiu na kung gusto mong mabuhay sa mundo ng paglilinang, dapat kang maging matatag. Kung hindi ka magbibigay ng halimbawa para sa mga puwersang ito, muli nilang sasalakayin ang Xingchenman sa hinaharap. Buti na lang hindi nila sinira ang sekta nila. Si Yang ay sobrang dominanti, o mapagmataas. Alam niya na habang nangyayari ito, mas igagalang ng mga puwersang ito ang Xingchenman. Maaaring mayroon silang mga reklamo sa kanilang mga puso, ngunit hindi sila nang ahas na ipakita ito para sa kapakanan ng mukha. Ganap na ipinatupad ni Li Fenggayo ang utos ni Yang Yiu, inimbitahan ang mga kinatawan ng mga puwersang ito sa gate ng bundok, at isinara ang pinto para magsagawa ng pulong at negosasyon. Para naman kay Yang, bumalik siya sa secret room sa sandaling ito. Bukas ay gagawa siya ng mga elixir para ma-detoxify si Lu Haitang. Ngayon ay kailangan niyang gumawa ng ilang paghahanda. Bukas magsasagawa ng comeback ceremony ang Xingchenman. Hindi ito mababago. Ito ay katumbas ng pag-aanunsyo sa milyon-milyong milya ng Xingchen Mountain na ang Xingchenman ang magiging master ng lupaing ito. Ngunit kinabukasan, hiniling siya ni Lu Haitang na hanapin siya. Hindi nang ahas na suwayan ni Yang Yiu ang mga salita ng dalagang ito, dahil hindi niya kayang masaktan ito sa ngayon, at kailangan pa rin niya si Lu Haitang bilang tagapagtaguyod sa ngayon. Kung talagang gaya ng sinabi ni Lu Haitang, dinala ng anak ni Li Qingchan ang mga tao mula sa Taishuan sect para maghayganti, ilang Lu Haitang ang makakatagal. Pagkatapos ng lahat, si Lu Haitang ay suportado ng Araw, Buwan at Star Chamber of Commerce, isang puwersa na hindi mas mahina kaysa sa mga nangungunang sekta. Kaya hinati ni Yang Yiu ang kanyang sarili sa dalawang bahagi. Siyempre, ang dalawang halves na ito ay maaaring mahirap para sa iba, ngunit para sa kanya, walang anumang kahirapan, dahil bilang karagdagan sa siyam na clone, mayroon din siyang Lotus Root clone na maaaring maging independyente sa orihinal na katawan. Matapos mapino ang Lotus Root clone sa araw na iyon, pumasok ito sa espasyo ng Chen Kunpot para mag-isa na magsanay. Wala akong nakita tungkol dito. Ngayon kapag ginamit ito, naalala ito ni Yang Yiu. Ang Lotus Root clone ay isang independenteng pag-iral, maaaring magsanay ng nakapag-iisa, at makapag-isip ng nakapag-iisa. Ito ang kanyang tunay na clone. Lahat ng tungkol sa Lotus Root clone ay maaaring ibahagi sa orihinal na katawan. Sa madaling salita, lahat ng alam ng orihinal na katawan ay maaaring maipasa sa Lotus Root clone. Hanggat gusto ni Yang Yiu, ang Lotus Root clone ay magkakaroon ng lahat ng memorya at mahiwagang kapangyarihan ng orihinal na katawan sa isang taon. At ang kapangyarihang naipon ng Lotus Root clone ay maaaring hiramin ni Yang Yiu sa isang pag-iisip. Siyempre, ito ay paghiram lamang, at hindi ito maaaring maging sarili niyang akumulasyon. Anyway, ang Lotus Root clone ni Yang Yiu ay lubhang kapaki-pakinabang. Ngayon ay gusto niyang gamitin ang Lotus Root clone para maupo sa Xingchen Gate. Ang kanyang orihinal na katawan ay pupunta upang mahanap si Lu Haitang bukas. Nang hindi ko naramdaman, hindi ko alam kung anong kaharian ang narating ng Lotus Root clone sa pagsasanay. Hindi masyadong inaasahan ni Yang Yian ang pag-aayos ng Lotus Root clone. Kulang na lang ay lumabas siya at maupo sa Stargate. Pagdating niya sa secret room, pumasok si Yang Yian sa espasyo ng Chen Kunpot na may pag-iisip. Matapos makapasok ang orihinal na katawan ni Yang Yian, lumitaw ang Lotus Root clone sa kanyang harapan. Nandito ka pala. Oo, nandito ako. Nakaramdam ng kakaibang kausap si Yang Yian sa Lotus Root clone. Parati niyang sinasabi sa salamin, ang gwapo mo. Malalampasan ko ang maliit na makalangit na kapigatian.
Paalisan mo na lang ako. Sabi ng Lotus Root clone. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang clone at hindi makapasok sa espasyo ng Chenkunpot sa kalooban. Kailangan niya ang pahintulot ng orihinal na katawan. Pagkatapos ng lahat, ang Chenkunpot ay nasa orihinal na katawan ni Yang Yian. Napakabilis. Tiningnan ni Yang Yian ang Lotus Root clone na may pagtataka. Nakatingin ito sa kanya habang nagsasalita. Nakita niya na ang totoong chi sa Lotus Root clone ay umabot sa isang kahangahangang estado ng atomization at pagkatapos ay solidification. Ito ay isang manifestasyon ng pagkompres ng tunay na chi sa katawan sa sukdulan, na ikinagulat niya, ang orihinal na katawan. Sinabi ng Lotus Root clone, na kapag cultivate ka na sa kaharian ng Jindan Crossing the Tribulation sa loob ng 3 araw, ngunit hindi ka pa nakapasok sa Chenkunpot space. Pinipilit ko ang totoong chi sa katawan mo. Ito ay mabuti. Pagkatapos ng makalangit na kapigatian, hindi imposibleng maabot ang 3 kaharian ng sabay-sabay. Natigilan si Yang Yian nang marinig niyang nagsalita ang Lotus Root clone. Ang epekto ng 3 kaharian ng sabay-sabay. Medyo baliw talaga. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang pisikal na pangangatawan ng Lotus Root clone, hindi ito imposible. Bukod dito, ang tunay na chi na naipon sa kanyang katawan ay pinatigas, na lubhang nakakatakot. Ang Lotus Root body ng Lotus Root clone mismo ay may mga espiritual na katangian, na talagang normal. Bilang karagdagan, ang espiritual na enerhiya sa espasyo ng Chenkunpot ay sapat, at maipaliwanag na maaari niyang linangin ang estadong ito sa loob lamang ng mahigit 1 taon, ngunit medyo natakot pa rin si Yang Yian. Palaging nararamdaman ni Yang Yian na may mali sa Lotus Root clone, at sa pagkakataong ito ay medyo nag-aalala siya. Kahit na ang kanyang kaluluwa at dugo ay kanyang sarili, maaari siyang mag-isip ng nakapag-iisa at nakapagsasanay ng nakapag-iisa. Parang hinihiwalay ang ibang bahagi ng kanyang sarili sa kanyang katawan. Ngunit ang Lotus Root clone ay ang kanyang sarili, at si Yang Yian ay nagkakasalungatan sa sandaling ito. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip niya sa sarili, kalimutan mo na ito. Kung tutuusin, siya ang clone at ako ang tunay. Kahit na mayroong anumang mga nakatagong panganib sa hinaharap, maaari kong pagsamahin ang Lotus Root clone na ito sa isang pag-iisip. Ngayon siya na ang sarili niya. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng ideya si Yang Yian at kinuha ang Lotus Root clone mula sa espasyo ng Chenkunpot, at pagkatapos ay lumipad sa isang baog na bundok sa Xingchen Gate. Pagbaba niya, ang langit ay gamulong na may mga ulap ng kalamidad. May mga paghihigpit sa espasyo ng Chenkunpot, at ang kapahamakan ay mararamdaman sa sandaling siya ay lumabas. Kotse. Dumating kaagad ang kalamidad. Tumayo si Yang Yian daan-daang metro ang layo at pinanood ang Lotus Root clone na nagsimulang dumaan sa kalamidad. Ang gininto ang Elixir Calamity ay isang maliit na kalamidad lamang, at hindi siya nag-aalala na hindi ito malalampasan ng Lotus Root clone. Gaya ng inaasahan, nang sunod-sunod na bumagsak ang mga makalangit na kapigatian, ipinakita ng Lotus Root clone ang kahangahangang lakas nito. Direkta nitong ginamit ang Lotus Root body para lumaban, at sunod-sunod na bumagsak ang mga makalangit na paghihirap, ngunit hindi pinansin ng Lotus Root clone. Hindi lamang iyon, ang Lotus Root clone ay talagang hinigup ang lahat ng kapangyarihan ng Thunder Tribulations at nagsimulang magsanay. Sa kanyang mga mata na dilat, nakita ni Yang Yian sa kanyang sariling mga mata na ang cultivation realm ng Lotus Root clone ay patuloy na sumisira, Golden Elixir, Yuan Ying, Out of Body, Distraction. Matapos mawala ang makalangit na kapigatian, ang paglilinang ng Lotus Root clone ay umabot sa napakahusay na kaharian ng Distraction, ngunit ang paglilinang ay hindi huminto. Pagkatapos ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian ay nagsimulang linangin, at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng radius ng libu-libong metro ay dumagsa sa katawan ng Lotus Root clone. Sa isang tiyak na sandali, ang Lotus Root clone ay nayanig sa lahat, ngunit ito ay bumagsak sa isang iglap, at ang paglilinang nito ay umabot sa maagang yugto ng Fusion Realm. Sa oras na ito, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa paligid nito ay nawala. Nagulat si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ang cultivation ng Lotus Root clone ay pumasok sa Fusion Realm sa isang iglap, na mas mataas kaysa sa kanyang orihinal na katawan. Talagang, hindi ko akalain na magiging ganoon kabilas ang paglilinang. Huwag kang magtaka. Isa akong Lotus Root body na inaalagaan ng langit at lupa. Ipinanganak ako na may katawan na may malawak na acupoints at meridian. Normal lang sa akin na mabilis mag-ensayo. Lumapit ang Lotus Root clone at nakangiting sinabi kay Yang Yian. Ngunit ang puso ni Yang Yian ay nasa kaguluhan. Nag-aalala siya na ang Lotus Root clone na ito ay mawawala sa kanyang kontrol. Biglang nanliit ang mga mata ni Yang Yian at tahimik niyang sinabi sa kanyang puso, hiniram ng clone ang batas. Sa susunod na sandali, ang pagkakatawang tao ng Lotus Root ay puno ng liwanag, at ito ay ang malaking tunay na enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa na bumalik sa kanyang katawan sa isang iglap.
Naramdaman ni Yang Yiyo na dumobble ang kapangyarihan sa kanyang katawan sa sandaling ito, at nahawakan niya ang kaharian ng pagsasanib. Ang kapangyarihan ng clone ay agad na nabago at binawi ng orihinal na katawan, at ang mga mata ng Lotus Root clone ay lumabo, at siya ay nakatayo doon na hindi gumagalaw. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yang Yiyo na ang kanyang pag-aalala ay ganap na hindi kailangan at humagalpak sa tawa. Nakalimutan niya na ang kaluluwa ng Lotus Root clone ay hiwalay sa kanyang orihinal na espiritu. Hanggat ang orihinal na espiritu ay hindi nawasak, ang clone ay palaging magiging isang clone gaano man ito kalakas. Ang kanyang pag-aalala ay ganap na hindi kailangan. Ang kinatatakutan niya ay ang panloob na demonyo sa kanyang puso. Kabanata 1157 Tibok ng Puso ni Lu Haitang. Kinaumagahan, ang orihinal na katawan ni Yang Yiyan ay tahimik na umalis sa Xingchen Gate, iniwan ang Lotus Root clone upang bantayan ang Xingchen Gate. Anyway, ang cultivation ng Lotus Root clone ay nakapasok na ngayon sa Fusion Realm, at ang magic na nagagawa ng orihinal na katawan, ang Lotus Root clone ay nagagawa rin. Bukod dito, sa mga tuntunin ng paglilinang, ang pangunawa ng Lotus Root clone sa langit at lupa ay mas malakas kaysa sa orihinal na katawan. Inutusan ni Yang Yiyan ang Lotus Root clone na manatili sa Xingchen Gate para maunawaan ang pangalawang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes. Pagdating ng panahon, basta't naiintindihan niya ito ng lubusan, siya, ang orihinal na katawan, ay magagawang linangin ito. Pupunta siya ngayon sa Xingchen City para gumawa ng elixir para ma-detoxify si Lu Haitang. Bagamat ayaw niyang harapin ang makapangyarihang babaeng demonyo, bilang isang lalaki, dapat niyang gawin ang kanyang ipinangako. Sa katunayan, hindi siya nang ahas na pumunta. Kung tutuusin, ang makapangyarihang paglilinang ni Lu Haitang ay isang bagay na hindi niya kayang masaktan. Walang problema kung hayaan ang Lotus Root clone na manatili, at hindi niya alam na umalis na ang kanyang orihinal na katawan. Nagulat sina Li Fenggayo at Xiang Walking nang makita ang tagumpay ni Yang Yiyan sa Fusion Realm, ngunit ito ay normal. Siya ay nasa dakilang kasakdalan ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, at isang hakbang na lamang ang layo mula sa kaharian ng pagsasanib. Kaya lang hindi nila inaasahan na ang orihinal na katawan ay hindi nakalusot sa Fusion Realm, ngunit ang Lotus Root clone ay nakarating. Dahil dito, nakita rin ni Yang Yiyan ang pagiging kakaiba ng Lotus Root clone. Mula sa Lotus Root body lamang, ito ay hindi bababa sa kanyang pisikal na katawan sa buhay at kamatayan na kaharian, at maaaring mas malakas pa ito. Sa pagharap sa maliit na makalangit na kapigatian ng Golden Elixir, direktang ginamit ng Lotus Root clone ng Lotus Root body upang mapaglabanan ito nang hindi gumagamit ng anumang totoong enerhiya. Maaari din itong direktang sumipsip ng kapangyarihan ng makalangit na kapigatian upang magsanay, at magsanay sa Fusion Realm sa isang iglap. Dapat sabihin na ang ganitong uri ng bilis ng pagsasanay ay tulad ng pagsakay sa isang rocket. Ngunit kalaunan ay naisip ito ni Yang Yiyan. Una, ang Lotus Root clone mismo ay isang katawan ng kayamanan ng espiritu na inalagaan ng langit at lupa. Ito ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, higit pa kaysa sa ibang mga nilalang. Bilang karagdagan, ang kaharian ng kaluluwa ng katawan ng ugat ng Lotus ay tinutukoy ng kanyang orihinal na katawan. Ang kanyang orihinal na kaharian ng kaluluwa ay ang dakilang kasakdalan ng kaharian ng mga kaluluwa, kaya ang paglilinang ng Lotus Root clone ay natural na masisira ng maaga. Ito, yung isang kaluluwang nagbabahagi ng katawan. Nang makolekta ni Yiyan ang kapangyarihan ng Lotus Root, alam ni Yang Yiyan na hindi kailangan ang kanyang mga alalahanin. Sa halip, pinadalisay ng kanyang paglilinang ang isang kayamanan ng langit at lupa. Hanggat ang paglilinang ng Lotus Root clone ay mas malakas, ang kapangyarihan ng kanyang orihinal na katawan ay magiging mas malakas. Ito ay isang magandang bagay na nahulog mula sa langit. Kaya umalis siya, at umalis siya nang may kapayapaan ng isip. Matapos makolekta ang kapangyarihan ng Lotus Root clone, pinagkadalubhasaan din niya ang espiritual na komunikasyon sa pagitan niya at ng Lotus Root clone. Wala siyang oras na tumakbo noon, ngunit ngayon ay hindi na kailangang mag-alala. Anuman ang ginagawa ng Lotus Root clone, malalaman niya, ang orihinal na katawan. Makalipas ang isang oras, lumipad siya sa City of Stars gamit ang kanyang espada at dumiretso sa Stars Restaurant upang hanapin si Lu Haitang. Gamit ang token na ibinigay ni Lu Haitang sa kanyang kamay, maaari siyang pumunta ng walang harang at walang nang ahas na pigilan siya. Pagkarating sa ikatlong palapag, nakilala niya si Ruan Linghua, ang pinuno ng service staff sa ikatlong palapag. Marahil ay may natutunan siya tungkol sa sitwasyon. Napakagalang ni Ruan Linghua nang makita niyang muli si Yang Yiyan. Sumaludo siya at sinabing, "Senyor, sinabihan ka ng landlord ko na dumiretso ka sa kanya." Tumango si Yang Yiyan at naglakad patungo sa huling pribadong silid sa dulo ng lugar ng Tianzihaw, kung saan naroon si Lu Haitang. Pagkarating sa pinto, kakatok na sana siya sa pinto, ngunit narinig niya ang boses ni Lu Haitang sa loob at sinabing, "Pumasok ka na."
Itinulak ni Yang Yian ang pinto pagkatapos marinig iyon. Gayunpaman, pagkapasok, hindi niya nakita si Lu Haitang sa sala. Nang iniisip pa niya kung nasa gilid ba siya ng kwarto, bumukas ang pinto sa gilid ng kwarto, at lumabas si Lu Haitang na hanggang baywang ang buhok, nakabalot ng pink na damit, at basa ang buhok. Ang isang pares ng mga guya na umaalingaw-ngaw sa paggalaw ay naging sanhi ng isip ni Yang Yian na puno ng imahinasyon. Maganda ba ang kapatid ko? Biglang tanong ni Lu Haitang. Maganda, sabi ni Yang na may laway. Nai-imagine mo ba ang kapatid ko? How dare you? Ngayon lang, tinanong niya si Yang Yian nang may mapanuksong tingin, ngunit sa sumunod na segundo, bigla niyang binago ang mukha niya at nagtanong ng malakas, na may layuning pumatay kay Yang Yian. Sa sandaling ito, nanginginig si Yang Yian at mabilis na sinabi, hindi. Humph, ang lakas ng loob mong sabihin na hindi maganda ang kapatid ko. Galit na galit si Lu Haitang. Si Yang Yian ay nabaliw lamang ni Lu Haitang. Hindi niya talaga alam kung paano kakausapin ang babaeng ito na kahit kailan ay nagbago ang mukha. Sandali siyang natigilan on the spot. Ngunit pagkatapos ay ang nakamamatay na layunin sa kanyang katawan ay hamupa na parang tubig, at si Lu Haitang ay gumawa ng maliit na hajijek. Huwag kang kabahan, banibiro ka lang ni ate, hehe. Galit na galit si Yang Yian sa kanyang puso, biro lang ang kapatid mo. Nakakatakot ang aura mo noong Mahayana period kapag nababalot ako nito, okay. Siyempre, nagmura lang siya sa puso niya, at hindi naglakas loob na sabihin iyon, pero hindi mapigilan ang pagkibot ng gilid ng bibig niya. Wala siyang lakas ng loob na kausapin ang lokong babaeng ito. Okay, hindi kita matatakot. Umupo ka. Tamad na humiga si Lu Haitang sa malambot na sopa habang nagsasalita, na nakalabas ang kalahati ng kanyang mga binti. Ito ay talagang isang pagpapahirap para kay Yang. Dapat sabihin na sobrang init ng figure ni Lu Haitang. Kahit sinong lalaki ay maraming pantasya pagkatapos siyang makita, lalo na pagkatapos niyang maligo, na mas nakakatukso. Inilayo ni Yang Yiyo ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tingnan ito. Natatakot siyang masisure ang lokong ito at dukutin ang kanyang mga mata, na isang kawalan. Siya. Bulong sa sarili, hintayin mo lang ako. Aalagaan kita balang araw. Ngunit sinabi niya, hindi na kailangan ng isang bundok. Gagawa muna ako ng elixir, at pagkatapos ay sisimulan na naming i-detoxify ka. Bakit masyado kang nagmamalasakit? Paano ako dapat magpasalamat sa iyo? Sabi ni Lu Haitang sabay pikit ng mata. Gustong sabihin ni Yang Yiyo, pakiusap, itigil mo na ang pananakot sa akin, ngunit nagbago ang mga salita nang dumating ito sa kanyang mga labi. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, may kasunduan na tayo dati. Ito ang dapat kong gawin. Hehe, ang bait mo at mapagkakatiwalaan. Isa kang mabuting tao. Nagustuhan ka ni ate. Huminto si Lu Haitang at sinabing, ang mahalaga ay hindi ka interesado sa magagandang babae. Hindi tulad ng ibang mabahong lalaki na gustong maging gutom na lobo kapag nakita ang kapatid, hehe. Halos samuka ng dugo si Yang Yian habang nakikinig dito. Tumalikod siya at tumakbo sa secret room. Natatakot siyang mababaliw siya kapag nagtagal siya sa babaeng ito. Mas mahalaga na mabilis na pinuhin ang elixir. Ilang saglit lang ay inistorbo siya ng babaeng ito. Siya. Pumasok sa secret room at nag-wave ng kamay. Lumitaw ang Supreme Alchemy Furnace. Binuksan niya ang hurno at pinaandar ang tunay na apoy upang maghanda para sa elixir. Pagkatapos ay napahiya siya sa susunod na sandali. Paano pinuhin ang elixir ng walang espiritual na gamot? Ang espiritual na gamot ay kay Lu Haitang, kaya natural na nasa kanyang mga kamay. Haha, kuya, parang nalilito ka ha. Paano ka makakagawa ng mga table tasks ng walang espiritual na gamot? Ikanaway ni Lu Haitang ang kanyang kamay at isang tumpok ng espiritual na gamot ang lumitaw sa sulok ng sikretong silid, na nakatambak na parang bundok. Pagkatapos ay sinabi niya, narito ang lahat ng espiritual na gamot na nakolekta ng kapatid ko. Kung may nakita kang kulang, sabihin mo lang sa akin. Huminga ng malalim si Yang Yiyo at tumingin sa tumpok ng mga espiritual na gamot. Natural na sapat na ang dalawang 9 transformation divine kills, ngunit napukaw na siya ni Lu Haitang. Tumingin siya kay Lu Haitang at sinabing, kapag gumagawa ako ng mga table tasks, mas mabuting huwag mo akong istorbohin, kung hindi, huwag mo akong sisihin kung nabigo ang mga table tasks. Hindi magalang si Yang Yiyo nang magsalita, at hindi niya pinansin si Lu Haitang at nagsimulang gumawa ng mga table tasks. Ikaw. Hindi inaasahan ni Lu Haitang na maglakas loob si Yang Yiyo na kausapin siya ng gusto, at galit na galit siya, ngunit matapos makitang nagsimulang gumawa ng mga table tasks si Yang Yiyo, sa wakas ay nagpigil siya. Ito ay nauugnay sa kanyang sariling buhay at kamatayan. Sa totoo lang, hindi na siya naglakas loob na asarin si Yang Yiyo. Kinawayan niya ang kanyang kamay at nagtakda ng pagbabawal sa buong pribadong silid. Sa katunayan, natatakot siya na may makagambala kay Yang Yiyo sa paggawa ng mga table tasks.
Huwag mo siyang tingnan na parang siya ay mataas at makapangyarihan. Sa katunayan, alam niya ang kanyang mga limitasyon. Ewan ko lang kung bakit gusto niyang asarin si Yang Yio at kausapin kapag nakikita niya, pero ngayon parang kabaligtaran ang epekto nito. Anyway, mula noong huling beses na pumutok ang lason ng kaluluwa, tinulungan siya ni Yang Yio na sumipsip at sugpuin ang lason. Naging curious siya kay Yang Yio. Sa kanyang isipan, tanging ang sinabi ng kanyang amo, na walang mabuting tao sa mundo, ngunit palaging nararamdaman ni Lu Haitang na itong Yang Yio na ito ay iba sa iba, kaya hindi niya maiwasang nais na unawain siya at makipag-ugnayan sa kanya. Unconsciously, naging curious si Lu Haitang sa mga lalaki, o curious kay Yang Yio, pero siya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Nakasandal sa pinto ng secret room, nagniningning ang buong katawan ni Yang Yio sa kanyang paningin. Sa susunod na sandali, siyam na clone ang lumitaw sa paligid ng alchemy furnace, na nakapalibot sa lungsod sa isang bilog. Bawat isa sa kanila ay nagsimulang maglaro ng alchemy method, at ang orihinal na katawan ni Yang Yio ay naglagay ng sunod-sunod na espiritual na gamot sa alchemy furnace. Sa paglipas ng panahon, ang ekspresyon ni Yang Yio ay naging mas nakatuon sa alchemy. Sa mga mata ni Lu Haitang, ang nakababatang kapatid na ito ay puno ng espesyal na alindog. Unconsciously, nalaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Pinapanood niya si Yang Yian na pinipino ang elixir at nakakalimutan ang buong mundo. Natulala si Lu Haitang. Kabanata 1158, Pagninilay sa puso ng Qi Exhaustion. Natural na hindi alam ni Yang Yian kung ano ang iniisip ni Lu Haitang. Kung alam niya, tiyak na tatawa siya ng malakas at sasabihin sa kanya, "Ate, tinutokso ka ng makamundong pagnanasa." Sayang at hindi niya alam. Sa oras na ito, ang pagpino ni Yang Yian ng espiritual na gamot ay pumasok sa isang kritikal na sandali, at hindi siya ng ahas na magambala. Ang orihinal na katawan ay ang pinuno, at ang siyam na clone bawat isa ay nagpino ng isang espiritual na gamot. Sa bawat pagkakataon, siyam na espiritual na gamot ay dapat nadalisean ng sabay-sabay upang maituring na matagumpay. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi mapino ng mga ordinaryong alchemist ang 9 Transformation Divine Pill, dahil napakaraming mga espiritual na gamot na makokontrol sa isang pagkakataon. Kung ibang tao iyon, talagang imposibleng pinuhin ito. Sa mga mata ni Lu Haitang, talagang kakaiba ang alchemy ni Yang Yian. Bagamat hindi siya isang alchemist, nakakita siya ng alchemy at nakita niya na ang alchemy ni Yang Yian ay mas advanced kaysa sa ibang mga alchemist. Mayroong isang kasabihan sa paraan ng paglilinang na ang lahat ng mga pamamaraan ay bumalik sa pinagmulan, na nangangahulugang lahat ng bagay na may kaugnayan sa paglilinang ay may pagkakatulad. Bagamat hindi naiintindihan ni Lu Haitang ang paraan ng alchemy, nakikita niya na ang paraan ng alchemy na ginamit ni Yang Yio ay isang napaka-advance at malalim na pamamaraan. Kamukha ito ng isang sinaunang selyo. Sa pangkalahatan, ang mga naturang seal ay ipinapasa bilang mga high-level na pamamaraan. Noong una, medyo nag-aalala si Lu Haitang tungkol sa alchemy ni Yang Yio, ngunit matapos makita ang siyam na espiritu ni Yang Yio na lumabas at makita ang kanyang mga hand seal, malaki ang tiwala niya sa alchemy ni Yang Yio sa pagkakataong ito. Natakot si Lu Haitang na abalahin si Yang Yio at hindi nang ahas na gumawa ng ingay sa oras na ito. Tahimik siyang nakatayo sa pintuan at pinanood siyang magpatuloy sa paggawa ng alchemy. Ang Eye Soul Silkworm Poison sa kanyang kaluluwa ay gumugulo sa kanya sa loob ng libu-libong taon. Sa tuwing umaatake ang lason, mas masahol pa siya sa kamatayan. Ngayon ang pag-atake ng lason ay nagiging mas at mas madalas. Si Lu Haitang mismo ay walang tiwala na hindi siya mababaliw sa susunod. Kung wala pa si Yang Yio noong huling pagkakataon, alam niya na kahit na lumaban siya sa pag-atake ng lason, kakailanganin niyang magpagaling ng ilang buwan. Ngunit pagkatapos ng pagsupil at paggamot ni Yang Yio, wala pang kalahating oras. Noon din nalaman ni Lu Haitang na marahil si Yang Yio lang ang makakapagligtas sa kanya. Bagamat palagi niyang tinatakot si Yang Yio, ito ay katuwaan lamang. Ngayon kung may gustong pumatay kay Yang Yio, hindi papayag si Lu Haitang para sa kanyang kapakanan. Walang pangalawang Yang Yio sa mundo. Ito talaga ang iniisip ni Lu Haitang. Alam niya na ang sinumang makakapag-cultivate hanggang sa ika-9 na antas ay may walang limitasyong potensyal sa hinaharap. Higit pa rito, si Yang Yio, ang ika-9 na antas, ay isa ring mataas na antas na alchemist, o kahit na isang master ng alchemy. Ang paulit-ulit na pagbabanta at pangungutya kay Yang Yio ay talagang panloob na pagpapahayag ni Lu Haitang na gustong makipag-ugnayan kay Yang Yio, ngunit siya mismo ay hindi alam ito. Siyempre, si Yang Yian mismo ay hindi alam ang masalimuot na damdamin ni Lu Haitang sa kanya. Sa paglipas ng panahon, lalo siyang naging bihasa sa pagdadalisay ng mga espiritual na gamot, ngunit ang pag-unlad ay naging mas mabagal at mas mabagal, dahil mayroong halos 1,000 uri ng mga espiritual na gamot na dapat dalisayan, na nahahati sa 9 na pangunahing kategorya ng mga katangian, na nangangailangan ng 9 na punto ng kanyang mga mata at kaluluwa upang pangalagaan ang mga ito.
Pagkatapos lamang na mapino ang lahat ng mga espiritual na gamot ay maaari silang pagsamahin, kaya ang kahirapan at ang dami ng pagsisikap sa pag-iisip ay lampas sa kanyang imahinasyon. Lumipas ang 3 araw, lumipas ang 10 araw. Lalong nahirapan si Yang Yian sa huli. Makalipas ang 1 buwan, nakumpleto na niya ang 70% ng pagpino ng mga espiritual na gamot, ngunit nang magkaroon siya ng huling 10% na natitira, isang malaking problema ang nangyari. Ang tunay na chi sa katawan ay hindi sapat. Maingat na kinakalkula ni Yang Yian ang lahat, at hindi niya itinuring ang kakulangan ng tunay na chi, dahil ang kanyang tunay na chi ay 10 beses na mas mataas kaysa sa parehong antas, ngunit hindi niya alam na ang tunay na chi ang may mga problema sa huli. Naisip niya ito ng maglaon, at ito ay dulot ng sarili niyang bulag na tiwala sa sarili. Ayon kay Lu Haitang, ang makakapagpino ng 9 transformation pill ay nangangailangan ng kahit isang master-level alchemist. Ang alchemist na matatawag na master sa kanyang bibig ay dapat na isang taong may antas ng cultivation na katulad ng sa kanya, na nasa antas ng transcending tribulation o kahit na Mahayana. Gayunpaman, si Yang Yian mismo ay isang maliit na kaharian ng kaguluhan. Nakalimutan niyang hindi siya may kukumpara sa mga alchemist sa cultivation world. Ang pagkakaiba sa totoong enerhiya sa pagitan ng distraction realm at transcending tribulation o kahit na Mahayana ay isang mundo ng pagkakaiba. Sa oras na ito, ang tunay na enerhiya ay malapit ng maubos, na nakamamatay sa kanya. Dahil siya ay nasa isang sitwasyon ng siyam na paggamit ng isang isip, hindi siya maaaring tumigil upang lagyang muli ang tunay na enerhiya sa lahat. Kung hindi siya mag-iingat, ang 70% na espiritual na gamot na sa wakas ay na-extract niya ay aalisin, at pagkatapos ay ang saya ay magiging mahusay. Gayunpaman, ang tunay na enerhiya sa katawan ay hindi sapat. Kapag naubos na ang totoong enerhiya, magiging pareho ang resulta. Ang tableta ay tuluyang aalisin. Nakaramdam ng pait si Yang Yian sa kanyang puso. Ngayon lang siya nakahawak. Tumutulo na ang pawis sa kanyang noo, at basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Halos masunog ang dugo niya. Ngunit sa puntong ito, ang tanging magagawa niya ay magpumilit, kahit na ang ibig sabihin nito ay sunugin ang kanyang dugo at kakanyahan upang makumplito ang alchemy na ito. Hindi siya mabibigo sa huling minuto. Hindi niya kaya at hindi siya papayag na mabaigo sa alchemy. Sobrang pait ang pakiramdam niya. Ngayon lang ang yugto ng pagpino. Magkakaroon ng fusion stage, ang pill making at pill collecting stage mamaya. Hindi niya talaga alam kung kaya niyang magpumilit kahit na masunog niya ang kanyang dugo at asensya. Ito ang disadvantage ng paggamit ng isang isip at siyam na gamit. Nakakonsumo na ito ng hindi maisip na dami ng mental energy para makontrol ang siyam na clone para gawin ang pill. Paano pa siya magkakaroon ng oras para i-distract ang kanyang sarili at lagyang muli ang kanyang tunay na enerhiya? Kung may kaunting pagkakamali, ito ay isang ulat ng tableta, at ang lahat ng nakaraang pagsisikap ay nasasayang. Ito rin ang hirap sa pagpino ng 9 transformation divine pill. Kung hindi, mayroong hindi mabilang na mga master ng alchemy sa malawak na mundo ng paglilinang, ngunit tiyak na may mga tao na mas mahusay sa alchemy kaysa sa kanyang sarili. At si Lu Haitang, isang mahusay na cultivator ng Mahayana, paanong hindi siya makakahanap ng isang senior alchemist upang pinuhin ang 9 transformation divine pill? Ito ay dahil ang mental na enerhiya at tunay na enerhiya na natupok sa pamamagitan ng pagpino sa tableta na ito ay talagang lampas sa imahinasyon. Nakaramdam ng pait si Yang Yian sa sandaling iyon. Alam niyang masyado siyang mayabang. O baka naman masyado siyang makinis sa daan, na naging dahilan para manhid siya. Bukod sa pagpino ng elixir para kay Lu Haitang sa pagkakataong ito, hindi niya kailanman naisip ng malalim kung bakit ang isang dakilang taong malakas na Mahayana, na sinusuportahan ng Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce, isang makapangyarihang figure na maihahambing sa mga nangungunang sekta, ay hindi nakahanap ng elixir refiner sa mundo ng paglilinang. Bagamat ang pagpino sa 9 transformation divine pill ay nangangailangan ng isa na mag-concentrate sa siyam na bagay, at ang kaluluwa ay naging siyam, naisip niya na ang isang tulad niya na nasa 9th venerable realm lamang ang makakapagpino nito, ngunit nakalimutan niya na ang kaluluwa ay naging siyam, at para sa mga may makapangyarihang kaluluwa, maaari rin itong gawin, at ang layunin ng mundo ay hindi pareho, kaya ang layunin ng mundo ay hindi pareho, kaya't ang layunin ng mundo ay hindi pareho, kaya't ang layunin ng mundo ay hindi pareho, kaya't ang layunin ng mundo ay hindi magkapareho, kaya't ang layunin ng mundo ay hindi magkapareho, kaya't ang layunin ng mundo ay hindi magkapareho, kaya't ang layunin ay hindi magkapareho, paglilinang. Ang sagot ay hindi. Tinanggap niya ito ng basta-basta. Bukod dito, sa labanang ito sa pamilyang Li, sa pag-iisip tungkol dito pagkatapos, pinagpapawisan siya ng malamig. Sa labanan sa City Lord's Mansion, talagang inilagay niya ang lahat kay Lu Haitang, isang master ng panahon ng Mahayana. Kung hindi magpapakita si Lu Haitang sa huling sandali, hindi lang siya papatayin ni Li Qingchan, ang ninuno ng pamilyang Li,
kundi pati na rin ang buhay ni Li Fengyu, siyang Waking at ng 9 na anak na babae, at maging ng buong pamilya Wangfo. At sa pagharap sa nakasusuklam na presyon ng ikalawang antas na immortal sa lupa, ang nakagigimbal na palad na iyon, naalala ni Yang Yiyu na isa lamang siyang langgam. At ilang beses siyang binyantaan ni Lu Haitang at binago ang kanyang mukha nang hindi itinago ang kanyang mga balak na pumatay. Ang lahat ng ito ay nagpakita na siya ay masyadong mahina. Sa labanan sa City Lord's Mansion, sumugal siya kung tutuusin, o masyado siyang mayabang. Katulad ng alchemy sa sandaling ito, ngayon ay nararamdaman niya ang pait na hatid ng kayabangan. Ngayong nabigo ang alchemy, may isip na hindi siya pakakawalan ni Lu Haitang. Kahit bigyan siya ng pahinga ni Lu Haitang, kailangan niyang ubusin ang kanyang isip. Alinman sa kanyang kaharian ay babagsak ng husto, ang kanyang paglilinang ay uurong, o siya ay magiging kalahating baldado. Ang malakas na pag-iisip ay ubusin ang backlash power, na dapat ay napakalaki. Sa oras na ito, pinipilit pa rin ni Yang Yiyu, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Hindi niya alam kung hanggang saan siya magtitiyaga. Ngunit walang pagkakataon at walang paraan, maaari lamang siyang pumunta sa lahat ng paraan. Sa pag-iisip na kung makakatakas siya sa malaking bahaging ito sa pagkakataong ito, dapat niyang subukan ang lahat ng paraan upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Ang cultivation ng pinakamataas na antas ng instructor ay na-upgrade na sa Fusion Realm, at ang Lotus Root clone ay nakalusot na sa Fusion Realm. Siya, ang orihinal na katawan, ay hindi maaaring mahuli. Lalo na sa harap ni Lu Haitang, ang kawalan ng kakayahang hindi lumaban ay talagang nagpalungkot kay Yang Yiyu. Nang maubos ni Yang Yiyu ang huling totoong enerhiya sa kanyang katawan at sisimulan na sana niyang sunugin ang sarili niyang dugo para suportahan ang alchemy, isang pares ng kamay ang biglang dumating mula sa likuran. Biglang nayanig ang kanyang puso, at isang purong puwersa na mas malakas kaysa sa totoong chi ang pumasok sa kanyang katawan. Ang pambihirang banayad na tinig ni Lu Haitang ay umalangaw sa kanyang mga tainga, huwag kang magambala at magpatuloy sa pagpino ng tableta. Huwag mag-alala na maubos ang iyong tunay na chi. Nagulat si Yang Yiyan. Hindi niya inaasahan na sa huling sandali, nakita talaga ni Lu Haitang na pagod ang kanyang tunay na chi at tumulong. Nag-init ang pakiramdam niya. Bagamat pinipino niya ang tableta para sa kanya, ang pagpapasa ng totoong chi sa kanyang sarili sa oras na ito ay parang lubod para sa isang taong nalulunod. Kabanata 1159, Great Fusion ng Fusion Realm. Sa tulong ni Lu Haitang, nakahinga ng maluwag si Yang Yiyan at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa hindi sapat na chi. Ang chi na dinala ni Li Haitang sa kanyang katawan ay mas dalisay, isang antas na mas mataas kaysa sa kanyang chi. Alam na ang chi sa katawan ng isang magsasaka ay babangon minsan kapag siya ay dumaan sa isang maliit na makalangit na kapigatian, at babangon muli kapag siya ay dumaan sa isang malaking makalangit na kapigatian, at magiging mas dalisay at dalisay. Sa tulong ng chi ni Lu Haitang, hindi na niya kailangang mag-alala kung mauubos ba ang chi. Susunod, kailangan lang niyang mag-concentrate sa pagpino ng elixir. Lumipas ang isa pang buwan, at sa wakas ay natapos ni Yang Yiyan na pinuhin ang lahat ng mga espiritual na gamot. Inabot siya ng higit sa 2 buwan upang pinuhin ang 999 na uri ng mga espiritual na gamot, at ang kanyang chi ay naubos. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Lu Haitang sa huling minuto at sa wakas ay nalampasan ang mga paghihirap. Susunod, nagpatuloy ang alchemy, fusion, condensation, at koleksyon ng elixir, at nagpatuloy ng hakbang-hakbang. Sa kabutihang palad, natapos na ang pinakamahirap na yugto ng pagpino, at sa pag-escort ni Lu Haitang, hindi siya maaaring mag-alala. Lumipas ang 1 buwan, at ito na ang huling yugto. Ang kahirapan sa paggawa ng 9 Transformation Divine Peel ay mas mataas kaysa sa inaakala ni Yang Yiyan, ngunit sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat. Sa isang tiyak na sandali, nalungkot si Yang Yiyan. Tumangala siya at nakita ang ulap ng sakuna na nabubuo sa itaas ng lihim na silid. Mapait siyang ngumiti sa kanyang puso, ang Heavenly Dao Peel Tribulation ay talagang nasa lahat ng dako. Ang tableta ay karaniwang pino. Susunod, kailangan lang niyang labanan ang Peel Tribulation. Sa isang banda, mapapabuti nito ang grado ng tableta, at sa kabilang banda, inilarawan din nito ang huling yugto. Sa sandaling ito, ang kanyang tunay na enerhiya ay walang laman, at ito ay pa rin isang nakakalito na bagay upang pagtagumpayan ang Peel Tribulation. Hindi siya natulungan ni Lu Haitang na pigilan ang tableta. Siya, ang Peel Refiner, ay kailangang labanan ang Peel Tribulation. Ngunit sa kabutihang palad, mayroong isang kalamangan, na sa oras na ito sa wakas ay nagkaroon siya ng oras upang palitan ang kanyang tunay na lakas, na hindi isang malaking problema. Hindi ito ang unang pagkakataon na nalampasan niya ang Peel Tribulation, at marami siyang karanasan. Matapos isagawa ang huling pagkumpas ng kamay sa paggawa ng tableta, natapos ni Yang Yiyan ang kanyang trabaho at sinabi kay Lu Haitang, "Okay, hindi mo na ako matutulungan sa susunod,
hayaan mo akong malampasan ang Pale Tribulation. Pagkatapos nito, hindi niya pinansin ang puso ni Lu Haitang at lumunok ng 3 espiritual na pitch sa isang hininga upang mapunan ang kanyang tunay na enerhiya. Ang espiritual na pitch ay isang kayamanan na ipinagkaloob ng Chenkun Pot Space. Ang bentahe nito ay hindi ito kailangang pinuhin. Pagkatapos lunukan ito, maaari itong mabago sa totoong chi sa panahon ng pagsasanay, dahil ang espiritual na enerhiya sa espiritual na pitch ay napakadalisay, katumbas ng pinakamahusay na totoong chi peel. Ang Pale Tribulation ay nagpapatuloy pa rin, at sa pagkakataong ito ay sapat na para mapunan muli ni Yang Yiyo ang kanyang tunay na chi. Nang marinig ni Lu Haitang si Yang Yiyo na nagsasalita, hindi na siya nagsalita pa at umatras sa gilid matapos ang pagsasanay. Alam din niya na hindi niya matutulungan si Yang Yiyo, at ito ang pinakamagandang resulta para hindi magdulot ng gulo sa oras na ito. Kahit na lumitaw ang Pale Tribulation Cloud, mas kinakabahan siya kaysa kay Yang Yiyo. Sa pagtulong kay Yang Yiyo na mapunan ang kanyang tunay na chi sa loob ng 1 o 2 buwan, lubos na napagtanto ni Lu Haitang ang kahirapan ng pagpino ng mga table tasks. Ang kanyang sigla ng paglilinang ng Mahayana ay naubos din sa panahong ito, at lubos niyang naramdaman na si Yang Yiyo ay gumawa ng maraming pagsisikap sa pagpino ng mga table tasks. Kaya sa oras na ito, nagpapasalamat si Lu Haitang kay Yang Yiyo. Alam din niya na ang pagpasa sa Pale Tribulation ay kapareho ng cultivator sa pagpasa sa Tribulation. Hindi nakakatulong ang iba. Kung sila ay nakikialam, ito ay gagawing mas malakas ang tableta. Alam din niya na ang Pale Tribulation ay sapat na upang ipakita na ang kalidad ng pil na pinino ni Yang Yiyo ay umabot sa napakataas na antas. Tanging ang mga pildores na kinaiinggitan ng langit ang magkakaroon ng Pale Tribulation. Ayon sa mga alituntunin ng langit, hindi pinahihintulutan na magkaroon ng mga table tasks na lumalaban sa langit. Lahat ng bagay na lalampas sa mga tuntunin ng langit ay parurusahan ng langit. Sa kabaligtaran, ang mga makakaligtas sa makalangit na kapigatian, maging ang tableta man o ang magsasaka na nakaligtas sa kapigatian, ay magkakaroon ng malaking potensyal at kalidad. Tinitigan ni Lu Haitang ang background ni Yang Yiyo, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng ekspresyon na kahit siya mismo ay hindi maintindihan. Bitik. Sa wakas, nahulog ang unang Pale Tribulation. Tumalon si Yang Yiyo at sinuntok ang Thunder Tribulation, at nawala ang Thunder Tribulation. Bitik. Sunod-sunod na bumagsak ang kulog na kapigatian, na parabang hindi ito mabubusog hanggang sa masira ang tableta sa furnace ng tableta, at ang bawat isa ay mas malakas kaysa sa isa. Ngunit lahat sila ay dinurog ni Yang Yiyo. Mayroong kabuuang 9 na Thunder Tribulations, na itinuturing na mataas na antas ng Pale Tribulations. Sa kabutihang palad, nilabanan silang lahat ni Yang Yiyo. Matapos lumipas ang 9 na pagdurusa ng kulog, ang mga ulap ng kapigatian sa itaas ng lihim na silid ay naglaho rin. Sa oras na ito, pagkatapos na makaligtas si Yang Yiyan sa Pale Tribulation, nakita siya ni Lu Haitang na naka-cross-legged sa lupa at nagsimulang magnilay at gumaling. Pagkatapos, naramdaman ni Lu Haitang na biglang tumaas ang aura ni Yang Yiyan, at ang espiritual na enerhiya mula sa lahat ng direksyon ay natipon patungo sa kanyang katawan. Natigilan si Lu Haitang, at sa susunod na sandali ay naunawaan niya na nasira ang paglilinang ni Yang Yiyan. Sa katunayan, ang paglilinang ni Yang Yiyan ay nasira na ngayon. Ang alchemy ay isa ring uri ng paglilinang. 3 buwan siyang nagpino sa 9 Transformation Divine Peel sa pagkakataong ito, kaya natural na tila nagkaroon siya ng ilang mga insight. Nang maipasa ang Pale Tribulation, nabigla ang kanyang puso, ngunit ito ay dahil ang kanyang kaharian ay lumagpas sa hadlang ng Great Perfection of the Spiritual Realm, at sa wakas ay narating niya ang Fusion Realm. Nang walang oras na mag-isip tungkol dito, dali-dali siyang umupo na naka-cross-legged at naghanda upang magpatuloy na makaligtas sa Pale Tribulation at maapektuhan ang Fusion Realm sa natitirang kapangyarihan ng Heavenly Power. Alam ng mga magsasaka na ang kaharian at lakas ng paglilinang ay kailangang pagsabayin upang maging isang tunay na paglilinang. Ngayon ang realm ay umabot na sa Fusion Realm, ngunit ang tunay na chi sa katawan ay hindi sapat, at ang tunay na chi ay katulad din ng lakas ng cultivation. Noong gumagana ang Chenkun Creation Technique, ang espiritual na enerhiya ng buong lihim na silid ay damaloy sa kanyang katawan, ngunit naramdaman ni Yang Yiyan na ang espiritual na enerhiya ay hindi sapat upang suportahan ang kanyang pagsasanib. Ang susi sa Fusion Realm ay ang salitang fusion. Ito ay ang pagsasanib ng clone at ng Yuanying Yuanshen sa katawan. Ang 9 na clone ay unang nahati kapag sila ay nasa Spirit Separation Realm, at pagkatapos ay nagsasama kapag sila ay umabot sa Fusion Realm, at ang fusion ay ang fusion ng 9 na clone. Ang katangian ng estado ng pagsasanib ay ang salitang pagsasama. Ang avatar, ang primordial na sanggol, at ang primordial na espiritu ay isasama lahat. Sa oras na iyon, ang pisikal na katawan at ang primordial na espiritu ay aabot sa isang bagong taas. Ang avatar ay nawala at sumanib sa pangunahing katawan, at ang primordial na sanggol ay nawala at sumanib sa dantian.
Sa oras na iyon, ang dantian ay magiging ibang eksena. Ang pinakakaraniwan ay pagkatapos na ang primordial na sanggol ay sumanib sa dantian, isang lilang isang mansyon, o isa pang pagpapakita ang lilito sa dantian. Ang Purple Mansion ay isa lamang karaniwang upgraded na bersyon ng Primordial Infant. Kung mas malakas ang potential at qualifications, mas iba ang lalabas na mentality ng dantian. Ang ilan ay mga lilang mansyon, ang ilan ay maaaring ang kaukulang mga estatwa ng natal, o ang sagisag ng Diyos ng bituin, tulad ng Ziwei, Tanlang, Pujin, at iba pa. Sa madaling sabi, pagkatapos ng estado ng pagsasanib, maaari itong tumugon sa buhay na bituin sa labas ng siyam na langit at sumipsip ng kapangyarihan ng mga bituin. Ito ay magiging isang bagong pinto para sa pagsipsip ng kapangyarihan. Ang primordial spirit ay direktang babalik sa orihinal na dagat ng kamalayan, sisipsip ng kapangyarihan ng kaluluwa sa dagat ng kamalayan, at magiging independyente sa kapangyarihan ng dantian. Ang paglago ng espiritual na kamalayan ay aabot din sa hindi maisip na antas. Ang pundasyon ng Fusion Realm ay nagpapahiwatig ng isang bagong upgrade ng pisikal na katawan at kaluluwa, upang maglatag ng matatag na pundasyon para sa hinaharap na malaking kapigatian. Pagkatapos ng lahat, ang malaking kapigatian ay magiging isang pagbabago sa landas ng magsasaka, at ang kahalagahan nito ay maliwanag. Matapos maramdaman niyang Yian ang kakulangan ng espiritual na enerhiya sa mundo, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Inilabas niya ang Black Stone o ang Origin Stone na binili niya sa Xingchen Restaurant para sa 80,000 top-grade na espiritual na bato. Ang unang hakbang ng pagsasanib ay upang matiyak ang kasapatan ng espiritual na enerhiya, at ang tunay na enerhiya sa dantian ay dapat umabot sa perpektong yugto. Ang pinanggalingan na bato sa kamay, casual na itinuro niyang Yian ang isang daliri, at biglang may lumitaw na maliit na butas sa itim na batong nakabalot sa labas. Sa isang iglap, isang malaking halaga ng pinagmulang espiritual na enerhiya ang lumabas. Habang tumatakbo ang Chenkun creation power niyang Yian, ang kapangyarihan sa pinagmulang bato ay nagsimulang pumasok sa dantian sa kanyang katawan. Pinalibutan ng siyam na clone si Yang Yian, at lahat sila ay gumagawa ng mga hand seal, na handang magsanib anumang oras. Kapag ang dantian chi ni Yang Yian ay perpekto, ang siyam na clone ay magsasama-sama. Ngayon kailangan niya ng maraming kapangyarihan para punan ang chi sa kanyang katawan at gawing perpekto si dantian. Pumasok si Yang Yian sa malalim na nakatagong paglilinang ng walang kaguluhan. At si Lu Haitang sa gilid ay may kinang sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na makakalusot si Yang Yian sa antas ng cultivation sa pamamagitan ng pagpipino ng mga table tasks. Ang ganitong uri ng kwalifikasyon sa paglilinang ay bihira. Kanya. Ang mga magagandang mata ay patuloy na kumikislap, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Lu Haitang sa sandaling ito. Pumasok si Yang Yian sa estado ng paglilinang. Si Lu Haitang ay nakatayo sa gilid at tahimik na nanunood, nang hindi siya iniistorbo, bilang isang tagapag-alaga para sa kanya. Sa pagtingin kay Yang Yian, talagang iniisip, o inaasahan ni Lu Haitang, kung anong mga pagbabago ang mangyayari sa kanyang dantian sa bandang huli para sa isang taong sumanib sa siyam na clone, o kung anong uri ng mentalidad si Yang Yian ay tumutugma sa siyam na araw na Destiny Star. Sa tingin ko dapat may iba't ibang reaksyon. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa isang punto, nagsimulang bamulong si Yang Yiu, 9-9's return to 1, nagsanib ang mga clone. Nang matapos siyang magsalita, ang itim na bato sa kamay ng master ay naging pulbos, na ikinagulat ni Lu Haitang. Dati, nang sinundot ni Yang Yiu ang itim na bato gamit ang isang daliri, naramdaman niya na may pinagmulang bato sa loob ng itim na bato. Nainggit siya. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay naglakas loob na gumastos ng 80,000 mataas na kalidad na mga espiritong bato upang bumili ng isang bato. May origin stone pala sa loob. Kahit siya ay hindi nakita na may pinagmulang bato sa loob ng itim na bato. Kung alam niya, hinding-hindi niya ito ibibigay kay Yang Yiu. Sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahan na ang ganoong kalaking piraso ng pinagmulang bato ay hinigup niya. Gaano kalaki ang dantian niya? Paanong hindi niya sasabog ang katawan niya? Kabanata 1160 babaeng Black Lotus. Gaano man kagulat si Lu Haitang, na-absorb ni Yang Yian ang isang malaking pinagmulang bato, at ang kanyang katawan ay hindi sumabog. Isa itong himala sa mga mata ni Lu Haitang. Pinanood ni Lu Haitang ang siyam na clone ni Yang Yian na naging siyam na batis at nag-drill sa kanyang katawan sa isang iglap, at alam niyang nagsimula na itong magsanib. Sa oras na ito, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang tunog. Galing din siya sa fusion state, kaya natural niyang alam ang kahalagahan ng sandaling ito. Gayunpaman, ang dantian ni Yang Yian ay sumasailalim sa isang malaking pagbabago, na maaaring inilarawan bilang pagyanig ng lupa. Ang Chenkun creation technique ay tumatakbo sa sukdulan. Pinaghiwa-hiwalay ni Yang Yian ang lahat ng siyam na clone sa isang pag-iisip, natunaw ang mga ito sa siyam na uri ng enerhiya, at nagsimulang magsanib sa kanyang katawan.
Ang totoo. Ang enerhiya sa dantian ay umabot sa isang perpektong estado pagkatapos na masipsip ang pinagmulang bato. Matapos patakbuhin ang pamamaraan, ang kapangyarihan ng kaluluwa na nahiwalay sa siyam na clone ay bumalik sa orihinal na espiritu dito, at ang siyam na siyam ay bumalik sa isa. Boom! Pagkatapos ng boom, unang nagbago ang kaluluwa. Sa isang iglap ay lumabas ito sa nascent soul at tumakas sa dagat ng kamalayan. Sa dagat ng kamalayan, ang kaluluwa ay kamukha pa rin ni Yang Yian mismo, at sumambulat ng may malakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Pagkatapos, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay patuloy na gumugulong sa ilalim ng mga paa ng kaluluwa. Ngunit naramdaman ni Yang Yian na sa sandaling ito, dalawang malalakas na puwersa ang pumasok sa kanyang katawan. Pagkatapos, sa dagat ng kamalayan, ang kaluluwa ay lumutang sa hangin, at dalawang pinanggalingan ang lumitaw sa manipis na hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, isang itim at isang puti, na unti-unting nabubuo at umiikot. Ang kaisipan ay parang dalawang isda na lumalangoy. At ang liwanag na ibinubuga ng pag-ikot at pagkinang ay bumuo ng isang pabilog na pattern, na ganap na pattern ng dalawang elementong Tai Chi. Sa oras na ito, ang mga buto ng itim na lotus na palaging umiiral sa dagat ng kamalayan ay biglang lumipad at dumapo sa dalawang elementong Tai Chi diagram. Pagkatapos ang mga buto ng itim na lotus ay sumambulat na may matinding itim na liwanag, ngunit nabuo ang isang itim na lotus. Ang kaluluwa ni Yang Yian ay dumapo sa itim na lotus at nakaupong naka-cross-legged. Sa sandaling ito, ang dalawang elementong Tai Chi diagram ay nabuo sa dagat ng kamalayan, at ang mga buto ng itim na lotus ay namumulaklak sa isang itim na lotus platform. Ang kaluluwa ni Yang Yian ay nakaupo sa itim na lotus, na may Sol M na anyo. Ang Black Lotus Seed na ito ay nakuha noong siya ay pumasok sa Black Lotus Cave sa Changbai Secret Land noong siya ay nasa Earth pa. Ito ay kilala bilang ang unang buto ng lotus sa sinaunang mundo. Matapos itong makuha ni Yang Yian, pumasok ito sa dagat ng kanyang kamalayan hanggang ngayon. Para sa Black Lotus Seed na ito, si Yang Yian ay mayroon ding misteryosong pag-iral sa kanyang puso. Mula noong nakuha niya ang Black Lotus Seed hanggang ngayon, may dalawang malalaking pagbabago. Ang isa ay ang kanyang kamalayan ay maaaring makapasok sa walang hanggan na Black Lotus Space, at ang isa pa ay ang Black Lotus Sword Technique ay isang set ng sword techniques at combat skills na ang itim na Lotus Seed ay maaaring sumabog ng kusa, na ginagamit niya hanggang ngayon. Tungkol naman sa paggamit ng Black Lotus Space, si Yang Yian ay palaging nananatili sa yugto kung saan maaari lamang siyang pumasok sa Black Lotus Space para umintindi at magsanay, ngunit bihira niyang gamitin ito. Bagaman ang oras pagkatapos pumasok sa Black Lotus Space ay 10 beses kaysa sa labas ng mundo, ito ay walang hanggan na kadiliman pa rin, na nagpaparamdam sa kanya ng panlulumo pagkatapos manatili doon ng mahabang panahon. Siya, hindi kailanman naisip na ang Black Lotus Space ay may iba pang mga function, o hindi ito natuklasan ni Yang Yian. Nang biglang naging itim na lotus ang Black Lotus Seed, dumagundong ang kaluluwa ni Yang Yian, at naramdaman niyang may buhay na nilalang sa Black Lotus. Ang itim na lotus ay talagang espiritual. Nahulaan na niya ito noon pa, at naisip niya iyon nang bigyan siya ng Black Lotus Seed ng set ng Black Lotus Sword Techniques. Ngayon ay tila tama siya. Ang itim na lotus ay espiritual. Upang maging tumpak, ang itim na buto ng lotus ay nagkaroon ng hugis sa sandaling ito, na umuusbong mula sa isang buto ng lotus patungo sa isang itim na lotus. Ang buto ng lotus, na kung saan ay kilala bilang ang unang lotus sa sinaunang panahon mundo, ngayon ay nagbago sa isang itim na lotus. Ito ay, medyo nag-alala si Yang Yian. Malinaw na pagkatapos ng ebolusyon ng Black Lotus Seed, ito ay napakalakas at isang hindi tiyak na pag-iral para sa kanya. Hindi ko alam kung ito ba ay mabuti o masama. Nalaman din niya na ang itim na lotus ay sumisipsip ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, o na ang itim na lotus na buto ay pinalusog ng kapangyarihan ng kaluluwa sa dagat ng kamalayan mula nang ito ay pumasok sa kanyang dagat ng kamalayan. Ngayon na ang kaluluwa ay bumalik sa dagat ng kamalayan pagkatapos ng pagsasanib, ang Lotus Seed Flower Black Lotus ay pinapakain ng kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi ko talaga alam kung ito ba ay mabuti o masama. Ang tanging bagay na umaliw kay Yang Yian ay na matapos ang itim na buto ng lotus ay naging isang itim na lotus, naramdaman niya na mayroon siyang isang uri ng koneksyon sa itim na lotus. Sa sandaling ito, isang boses ng babae ang tumunog sa kamalayan ni Yang Yian, "Huwag kang mag-alala, wala akong masamang hangarin sa iyo." WHO. Sino ang nagsasalita? Ang biglaang boses ay natakot kay Yang Yian na halos mamatay. Ako ito. Bilang isang boses na walang anumang emosyon, o medyo parang makina, ang nahulog, isang itim na liwanag ang lumutang mula sa itim na lotus at nabuo ang isang figure. Sa ilalim ng tingin ng kaluluwa ni Yang Yian, sa wakas ay naging babae ito. Isang magandang babae na gagawing lapastanganan ni Yang Yian ang kanyang puso kung titingnan pa siya nito ng isang beses, nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng isang diyosa.
Siya ay nakasuot ng itim at may itim na buhok, at tanging ang kanyang mukha at balat lamang ang kasing puti ng Mountain Fat Jade. Ito ay isang babae na sumakaw sa kaluluwa ni Yang Yian. Ikaw. Napatingin si Yang Yian sa babaeng nasa harapan niya at nauuto at hindi makapagsalita. Ako ang Black Lotus. Ang mga buto ng itim na lotus na nakuha mo sa Black Lotus Cave sa Changbai Secret Land ay kailangang manirahan sa iyong dagat ng kamalayan. Maraming salamat sa lahat ng mga taon na ito. Kung hindi dahil sa espesyal mong pangangatawan, hindi pa rin ako makakapag-transform into a lotus. Sa hinaharap, kakailanganin ko ang tulong ng kapangyarihan ng Yin Yang Soul para maibalik ang aking memorya. Huwag kang mag-alala, hindi ko maa-absorb ng sobra ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Isang napakaliit na halaga, higit sa lahat ay umaasa sa pagpapakain ng iyong Yin Yang Soul. Bilang isang ulat, maaari mong gamitin ang Black Lotus Space. Ang Black Lotus Space ay hindi lamang ginagamit para sa cultivation at comprehension, kundi para din sa paghila sa kaluluwa ng ibang tao. Sa Black Lotus Space, ikaw ay isang Diyos na pag-iral, magagawang ganap na maalis ang kamalayan at kaluluwa ng iba. Ituturo ko sa iyo ang Black Lotus Soul Captivating Technique. Ang babaeng nagsasabing siya ang Black Lotus ay nagsalaysay ng sanhi at bunga, nakatumbas ng pag-abot sa isang mutual assistance agreement kay Yang Yiyo. Kailangan niyang gamitin ang dagat ng kamalayan ni Yang Yian, o ang bagong nilinang na kaluluwa ni Yin Yang, upang maibalik ang kanyang memorya, at iba pa. At bilang kapalit ay tutulungan niya si Yang Yian sa naaangkop na oras, o magturo sa kanya ng ilang spells at kasanayan sa pakikipaglaban, at iba pa. Medyo nalito si Yang Yian matapos itong marinig. Isang misteryosong pag-iral ang lumipat sa kanyang dagat ng kamalayan. Ano kaya ang nararamdaman niya tungkol dito? Bagamat paulit-ulit na sinasabi ng kabilang partido na babayaran niya ito, hindi pa rin siya mapalagay. Huminga ng malalim si Yang Yiyo at sinabi, maaari ko bang maunawaan na ikaw ang reincarnation ng unang Black Lotus sa prehistoric world? Tumango ang babae at sinabing, oo, sa ilang kadahilanan, ako ay nasugatan ng husto at naging buto ng lotus. Dahilan, ang alaala ko ngayon ay nakakalat at hindi ko na maalala, kaya't kailangan kong alalahanin ang iyong kapangyarihan, at binigyan mo ako ng isang napaka-espesyal na pakiramdam, kaya't pinili kita sa simula. Ano ang tiyak ay ako ang unang itim na lotus na ipinanganak sa sinaunang mundo pagkatapos ng pagbubukas ng langit. Alam ko ang iyong mga alalahanin, makatitiyak ka na hindi kita sasaktan. Sa isang tiyak na lawak, kapag nakuha mo ako sa estado ng buto ng lotus, pumasok ako sa iyong dagat ng kamalayan, at tayo ay isang komunidad ng tadhana, kaya kung mamatay ka, hindi ako mapahamak, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Kapag nanambalik ang aking alaala isang araw, iiwan kita at hindi na kita guguluhin. Ako, si Helian, ay sumusumpa sa Diyos nito. Kung lalabagan ko ito, ang aking kaluluwa ay kalat-kalat. Nang matapos magsalita si Helian, dumagundong ang dagat ng kamalayan ni Yang Yiyo, at sa sandaling ito naramdaman ni Yang Yiyo na ito ang epekto ng panunumpa ni Helian. Nagtaka siya na si Helian ay nanumpa na hindi gagamit ng daan ng langit, kundi tatawagan ang daan ng Diyos. Iba ba ang daan ng langit sa daan ng mga Diyos? Sa anumang kaso, pagkatapos mabuo ang Black Lotus Oath, pinawiri niya ang pag-aalala sa kanyang puso. Pagkatapos ay muling nagtanong si Yang Yiyo, itinuro mo ba sa akin ang Black Lotus Sword Art? Well, naramdaman kong nasa panganib ka sa simula, kaya tinuruan kita ng Black Lotus Sword Art. Okay, hindi na ako magtatanong tungkol sa ibang bagay. Magtatanong ako tungkol sa Sword Art at sa Black Lotus Space pagkatapos ko silang pagsamahin. Anyway, tutulungan mo ako kung nasa panganib ako sa hinaharap, di ba? Tinanong ni Yang Yiyo ang tanong na pinakamahalaga sa kanya. Malinaw, ang Black Lotus Spirit na ito ay dapat na isang napakalakas na pag-iral, na kilala bilang ang unang lotus sa prehistoric world, nakatumbas ng pagkakaroon ng Nirvana Rebirth, at ang mga paraan nito ay hindi dapat masama. Kung matutulungan mo ang isang napakalakas na pag-iral sa hinaharap kapag nakatagpo ka ng panganib, hindi ba ito ay mahusay? Ngunit ang babaeng Black Lotus ay umiling at nagsabi, hindi ko kaya at hindi kita tutulungan na labanan ang kaaway, maaari lang akong magturo sa iyo ng ilang mahiwagang kapangyarihan. Gustong sabihin ni Yang Yiyo na ito ay masyadong pitfall. Malinaw na napakalakas, hindi makakatulong na labanan ang kalaban. Ngunit sinabi rin sa kanya na hindi niya magagawa, at maaaring may mga espesyal na dahilan. Pakiramdam ni Yang Yiyo ay walang kapangyarihan laban sa misteryosong babaeng Black Lotus. Kung hindi niya kaya, hindi niya kaya. Sinabi rin niya na tuturuan niya siya ng ilang mahiwagang kapangyarihan. Hindi dapat masyadong gaaman ang isa. Kung tutusin, buti na lang at naging Black Lotus ang Black Lotus Seed. Bukod dito, siya ay nakatali sa kanya, at si Yang Yiyo ay hindi naniniwala na siya ay mananatiling walang malasakit kung may tunay na panganib. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.